Kabanata 611. Kinabukasan, sobrang maagang nagising si Lito. Nang makitang mahimbing pa rin ang tulog ni Chenner sa kama, nagtiptoe siya sa sofa, mabilis na nag-refresh at lumabas ng hotel. Ito ang mga suburb, na napapalibutan ng mga kumpol ng mga bundok, ang hangin ay sariwa at ang konsentrasyon ng espiritual na enerhiya ay mas mataas kaysa doon sa lungsod. Ang pagsasanay sa ganoong lugar ay tiyak na magbubunga ng dobleng resulta sa kalahati ng pagsisikap. Dumating si Lito sa isang masukal na kagubatan at uupo na sana nang naka-cross-legged nang biglang nagsalubong ang kanyang mga kilay. May sumusunod sa kanya. May dinampot siya at marahas na ibinato sa kakahuyan. Nang malapit ng lapitan ni Black Hawk si Lito, naramdaman niyang may lumilipad patungo sa kanya. Tumunog ang alarm sa puso niya at mabilis siyang umiwas. Sa kabila ng kanyang mabilis na reaksyon, natatakpan pa rin ang kanyang pisngi ng bagay. Klang! May nakapaloob sa puno ng kahoy sa tabi niya. Inakala ni Black Hawk na ito ay isang nakatagong sandata, ngunit nang lumingon siya upang tingnan, ang kanyang mga mata ay agad na nagsikip. Ito pala ay isang dahon. Paanong ang malambot at marupok na dahon ay tumago sa matigas na puno ng kahoy na parang bakal. Bago pa siya makabawi sa kanyang pagkabigla, may lumitaw na isang figure sa kanyang harapan. Snap! Dahil sa pagkakasakal sa leeg ni Black Hawk ay nakabitin siya sa hangin. Bakit mo ako sinusundan? Ang boses ni Lito ay puno ng yelo. Ang mukha ni Black Hawk ay naging nakamamatay na puti sa isang iglap. Siya ay nanirahan sa isang buhay na patuloy sa gilid, dinidilaan ng dugo sa gilid ng kutsilyo, at ni minsan ay hindi nagpatinag sa harap ng anumang malupit na kaaway. Ngunit sa sandaling ito, talagang natatakot siya. Sapagkat ang kapangyarihan ng kanyang kalaban ay halos dumudurog, at ang layuning pumatay ay mahahalata. Hindi. Huwag mo akong patayin. I mean no harm. Nagawa niyang pisilin ang mga salitang ito sa pamamagitan ng naninikip niyang lalamunan. Bahagyang kumunot ang kilay ni Lito, na tila naiintindihan kung totoo o kasinungalingan ang kanyang mga sinabi. Ilang sandali pa ay bumitaw na siya sa pagkakahawak. Marahas na umubo si Black Hawk, nagkaroon ng makitid na pagtakas mula sa kamatayan. May business ka ba sa akin? Tumingin sa kanya si Lito, hindi nabawasan ang kanyang mapagbantay na tingin. Hindi nang ahas si Black Hawk na magantala at mabilis na tumango, narinig mo na ba ang Dragon Group? Umiling si Lito. Gayunpaman, bigla niyang naalala na tila binanggit ni Nicole sa loob ng bus na mayroong isang mahiwagang organisasyon na laging gustong salihan ni Jack Dragon Group. Ang Dragon Group ay ang pinakamahiwagang organisasyon ng gobyerno ng ating lugar, ang kapangyarihan nito ay higit sa lahat ng hukbo, at palagi naming ginagawa ang pinakamalihim at mahirap na mga gawain upang pangalagaan ang pambansang seguridad. Mabilis na nagpakilala si Black Hawk na may tonong puno ng pagmamalaki. Nang marinig ito, nanatiling walang ekspresyon si Lito, so. Nagulat si Black Hawk, hindi inaasahan na hindi natitinag si Lito. Pagkatapos ng lahat, sa lugar nila, bawat tao na nakakaalam tungkol sa Dragon Group ay nananabik na sumali. Gayunpaman, ang mga kinakailangan nito para sa mga miyembro nito ay napakataas, kaya't kahit ngayon, pagsasama-sama ang buong grupo langit, lupa, malalim, dilaw magkasama, mayroon lamang 21 katao. Kaya, gusto kitang imbitahan na sumali sa Dragon Group. Pagkatapos ng isang pause, mataimtim na sinabi ni Black Hawk. Itinaas ni Lito ang kanyang kilay, umiling, at sinabing, hindi interesado. Paalam. Tumalikod na siya para umalis. Agad siyang pinigilan ni Black Hawk, bakit mo ito tinanggihan? Kung ikaw ay isang tao ng bansa, ang pagsali sa Dragon Group ay isang pinakamataas na karangalan, napakaraming gustong sumali ngunit kulang sa mga kwalifikasyon. Sabi ko, hindi ako interesado. Naging malamig ang tono ni Lito. Maya-maya lang, biglang lumabas ang isang figure mula sa malapit na kakahuyan. Nag-snap siya ng mataas sa hangin, naglunsad ng direktang pag-atake sa batok ni Lito. Samantala, nilingan ni Black Hawk ang bagong dating, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Hindi. Sigaw niya. Gayunpaman, huli na. Mabilis na ginalaw ni Lito ang kanyang katawan upang iwasan ang pag-atake. Sa susunod na segundo, sinipa niya ang nanghihimasok sa dibdib, mariing itinanim siya sa lupa. Phew! Ang lalaki ay marahas na umubo ng isang subo ng sariwang dugo, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot. Nang malapit nang ibigay ni Lito ang nakamamatay na suntok, mabilis na namagitan si Black Hawk, tumigil ka, isa siya sa Dragon Unit. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si number 3 ng Dragon Unit, Cloud Leopard. Cloud Leopard? Anong ginagawa mo dito? Galit na tanong ni Black Hawk. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Cloud Leopard, gusto kong makita kung kasing badass siya gaya ng sinabi mo sa kanya.
Hindi nang ahas magsalita si Blackhawk. Gayunpaman, nagbigay ng malamig na ngiti si Lito, kumbinsido na ngayon. Nagnganga ang mga ngipin ni Cloud Leopard, mabilis ka nga, pero hindi ako aaminin ng pagkatalo. Kung pagsubok man ito ng lakas, hindi ka makakapantay sa akin. Sige, sisiguraduhin kung aamin ka. Umatras si Lito, pinayagan si Cloud Leopard na tumayo. 2 beses siyang umubo, tumalsik ng kaunting dugo. Pinunasan ng sulok ng kanyang bibig, tinitigan niya ng masama si Lito. Ang kanyang tindig ay talagang kahawig ng isang leopardo na handang umatake anumang oras. Bigla siyang nagpakawala ng galit na dagindong at mabilis na sumugod, ibinato ang isang matinding suntok sa kaliwang pisngi ni Lito. Ang suntok na ito, na nagawang basagin ang bungo ng isang ordinaryong tao sa isang suntok, ay kasing bangis ng tigre. Ibinaba ni Lito ang kanyang mga labi, nang walang pag-aalinlangan, naghagis din siya ng suntok upang salubungin ang pag-atake. Bang! Nagsalpukan ang kanilang mga kamao, naglalabas ng mapurol na kalabog. Umatras ng kalahating hakbang si Lito, bahagyang nagulat sa kanyang puso. Bagamat ang taong ito ay hindi kasali sa martial arts, ang kanyang lakas mula sa mahabang pagsasanay ay talagang umabot sa sukdulan nito, na bihira. Siya ay maaaring maging isang hamon kahit na para sa maraming mga martial artist na may panloob na lakas. Samantala, si Jessie, Cloud Leopard, ay napaatras ng mahigit 10 hakbang bago niya nagawang patatagin ang sarili. Ang kanyang kamao ay napunit at duguan, na may buto na nanlamig na nakikita sa ilalim ng patayan. Gayunpaman, hindi sumigaw si Jessie sa sakit. Ang kanyang mukha ay determinado, na may bigong ekspresyon na nagmumungkahi na ayaw niyang aminin ang pagkatalo, ngunit wala siyang pagpipilian kundi gawin ito. Pinagkrus ni Lito ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at mahinahong nagtanong, aminin ang pagkatalo. Natahimik sandali si Jessie, tila bumaantong hininga at tumango, inaamin ko ang pagkatalo. Sa sumunod na segundo, biglang lumitaw si Lito sa kanyang harapan, hinawakan ang kanyang braso, at gumamit ng puwersa. Basag! Ang kanyang braso ay ganap na nabali. Hindi. Gusto ni Blackhawk na pigilan ito kaagad, ngunit natakot siya sa malamig na tingin ni Lito, na huminto sa kanyang paglalakad. Ito ang parusa sa palihim mong pag-atake sa akin. Sana ay wala ng susunod na pagkakataon. Kung hindi dahil sa pakikipaglaban mo para sa ating bansa, patay ka na ngayon, tinitigan ni Lito si Cloud Leopard, malamig ang tono nito. Si Cloud Leopard ay nag-igting ng kanyang mga ngipin, hindi nangangahas o gustong magpakawala ng isang daing. Alam niya na si Lito ay nagsasalita ng totoo. Pagkatapos ng dati nilang pagharap, kahit na hindi sabihin ni Lito, tiyak na hindi siya magiging sobrang walang alam para pukawin ang isang walang talo na kalaban. Kasunod nito, umalis si Lito. Sinundan siya ng tingin ni na Blackhawk at Cloud Leopard hanggang sa tuluyan na siyang mawala. Makalipas ang mahabang panahon, bumalik sila sa realidad, nagpalitan ng tingin, at ngumisi ng pilit. Blackhawk, aaminin ko, nakahanap ka ng hiyas. Kung makakasali siya sa Dragon Group, walang alinlangan na tataas ang ating lakas, sabi ni Cloud Leopard na may malalim na implikasyon. Tumango si Blackhawk, medyo walang magawa, sa ngayon, kung gusto natin siyang sumali, baka kailanganin ng boss na lumapit. Parang may naisip si Cloud Leopard, sa pagitan ng boss natin at Lito, sino sa tingin mo ang mas malakas? Blackhawk offered a wry grin. I don't know. Sana lang kapag nag-away ang mga immortal, hindi tayo madadami ng mga mortal. Matapos may istorbo ng Blackhawk at Cloud Leopard, wala nang mood si Lito na magtanim at direktang bumalik sa hotel. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabangga niya si Yangtze at ang kanyang team, na nagmamadaling tumakas pababa ng bundok upang humanap ng matutuluyan. Lito, hindi ako makapaniwala na iniwan mo talaga kami kagabi. May ideya ka ba sa pinagdaanan namin? Sabi ni Yangtze na may hinaing. Nagkibit balikat si Lito, sumulyap kay Jack, may mga taong hindi ako tinatanggap, bakit ako mag-abala sa pananatili? Kabanata 612. Ang ekspresyon ni Jack ay medyo impas. Ang kanyang mukha ay kakilakilabot na bogbog, isang nakakatawang palet ng lila at berde. Sumulyap si Lito sa kanya, natatawa, mukhang nagkaroon ng masayang gabi si Brother Jack, nakasulat lahat sa mukha mo. Sa kanyang mga salita, ang mga kalamnan ng mukha ni Jack ay kumikibot ng husto, at malamig siyang tumugon, kung naroon ka kagabi, malamang ay patay ka na ngayon. Nakatayo sa malapit, sumigaw din si Nicole, eksakto, ang lakas ng loob mong kotsain si Jack. Kung hindi siya pumasok, napatay na sana kami bago pa man dumating ang nakamaskara na bayaning iyon. Speaking of this, she let out a regretful sigh. Sayang naman at hindi na ipakita ng nakamaskara na bida ang tunay niyang mukha, kung hindi, nakapagpasalamat ako ng maayos at nakipagkaibigan pa sa kanya.
Sinabi ito ni Nicole na medyo nahihiya. Nang makita ito, napangiti si Lito, ano? Gusto mong gantihan ang taong nagligtas sa iyong buhay gamit ang iyong katawan. Hehe, tama na. Katawan ko naman ang igaganti ko, ano? Anyway, hindi ko itutuon ang mata ko sa isang tulad mo. Inis na pinandilatan ni Nicole si Lito. Tumawa si Lito, paano kung sabihin ko sa iyo, ako ang lalaking nakamaskara? Ikaw. Nang marinig ito, si Nicole at ang iba pa ay tumawa ng malakas. Kung ikaw ang lalaking nakamaskara, kakain ako ng putik. Napaluwa si Nicole, puno ng disgusto ang kanyang mukha. Umiling si Lito, bumubulong, hindi ko alam na mayroon kang kakaibang panlasa. Sa gitna ng mga tumatawa at mapanuksong tingin mula sa karamihan, nanatiling kalmado si Lito at naghanda na bumalik sa kanyang silid. Ilang hakbang pa lang ay huminto na siya. Lumingon siya at tumingin kay Yangtze, sinabi niya, mag-ingat ka kamakailan, huwag kang lumabas, ito na ang huling babala ko sa iyo. Pagkatapos niyang sabihin iyon, umalis na lang siya nang hindi naghihintay ng anumang tugon mula kay Yangtze. Malamig na napabuntong hininga si Nicole, at sinabi kay Yangtze, huwag kang makinig sa kanya. Gusto lang niyang mag-overstate at mag-exaggerate para makakuha ng atensyon. Bagamat maaaring hindi tumugma ang God rank sa isang junior master, magiging madali itong makitungo sa ilang random na lurkers mula sa ibang mga rehiyon. Sige. Tumango si Yangtze, naramdaman din na niloloko lang siya ni Lito, sinusubukan siyang takutin. Sa oras na magising si Chenner, dinala na siya ni Lito pabalik sa downtown. Sa kabiserang lungsod, wala siyang gaanong pakikitungo, tanging ang pagtitipon na ipinangako niya kay Gary ang naiwan. Pagkatapos ng pagtitipon, tulad ng ipinangako niya sa Ghost Orchid, aalis siya sa kabisera at hindi na muling papasok dito. Ngunit hanggang ngayon, wala siyang ideya kung bakit minarkahan ng Ghost Orchid ang isang kakaibang kahilingan. Never mind, stop thinking about it. Sayang ang brain cells. Umiling si Lito, patungo sa silid ni Lara, patuloy na tinuturuan siya ng martial arts. Sa loob lamang ng ilang araw, gumawa si Lara ng hindi kapani-paniwalang pag-unlad, na pinamamahalaang i-override ang antas ng isang martial arts instructor. Noong araw na iyon, tinuturuan ni Lito si Lara ng bagong kasanayan sa militar. Shatter Space Slash. Ipinikit ni Lara ang kanyang malalaking mata, kakaibang inuulit ito. Tumango si Lito, ipikit mo ang iyong mga mata. Ipinikit ni Lara ang kanyang mga mata habang nagsimulang umawit si Lito, tandaan ang mga salitang ito, unawain ang kahulugan nito sa iyong puso, iikot ang panloob na chi sa iyong katawan, ano ang nararamdaman mo? Natahimik sandali si Lara, nag-aalangan na sinabi, Pakiramdam ko ay may kapangyarihan sa loob ko na malapit ng sumabog, at hindi komportable na hawakan ito. Tumango si Lito, at sinabing may kasiyahan, mabuti, naiintindihan mo ito ng mabilis. Ipunan ang kapangyarihang iyon sa iyong palad, isipin ito bilang isang espada, at hawakan ito. Kumunat ang noo ni Lara, dahan-dahang itinaas ang kanang kamay. Pagkaraan ng halos 10 minuto, lumitaw ang maliliit na butil ng pawis sa kanyang mukha, at kasabay nito, isang mahinang espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Napakabuti, nabuo na ang espada, hampasin mo sa mesang iyon. Sabi ni Lito sa malalim na boses. Ha! Si Lara na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, umungal, at nilaslas ang kabinet. Bang! Ang napakalaking solid wood cabinet ay agad na nabasag sa isang tumpok ng wood chips. Tinaas ni Lito ang kanyang kilay, nagulat sa kanyang puso. Talagang lampas sa inaasahan niya ang mga talento sa martial arts ni Lara. Bukod dito, mayroon siyang kutob na maaaring hindi ganoon ka-simple ang background niya. Nang makita ang medyo komplikadong ekspresyon ni Lito, kinakabahang sinabi ni Lara, Kuya Lito, hindi ba maganda ang ginawa ko? Kung gayon, maaari kong subukang muli. Hindi na kailangan, kung susubukan mo ulit, tiyak na give-in mo ang bahay. Mabilis na ikinaway ni Lito ang kanyang mga kamay, iniisip na mas mabuting magsanay sa mga bundok sa susunod. Maya-maya lang ay nag-ring ang cellphone niya. Ipagpatuloy mo ang iyong pagsasanay, sasagutin ko ang tawag. Kinuha ni Lito ang telepono at umatras sa kanyang kwarto. Hindi pa man niya sinagot ang tawag ay narinig na niya ang galit na boses ni Mark. Lito, may nangyaring kakilakilabot. Nakidnap si Yangtze. Kumunat ang noo ni Lito, tila hindi pinakinggan ni Yangtze ang kanyang payo. Dapat kang pumunta kay Jack. Mahinahong sagot niya. Nakiusap si Mark, Lito, iniulat ko na ang bagay sa mga nakatataas, lahat ng ito ay personal na pag-uugali ni Jack, buong-buo niyang intensyon na sumali sa Dragon Group, sinusubukang protektahan si Yangtze upang patunayan ang kanyang sarili. Huminto siya, lalo pang lumakas ang tono ng pananalita niya, ang mga taong dumating ay hindi dapat pabayaan. Si Yangtze ay talagang hindi masasaktan.
Dapat kang pumunta kaagad. Abala ako, tanggi ni Lito. Sa bingit ng desperasyon, nagsumamo si Mark, nakikiusap ako sa iyo, gusto mo ba talagang makita akong lumuhad sa harap mo? Sa kabila ng pagiging pangalawa sa pinuno sa distrito ng militar ng Jiangnan, ang pagbilang sa gayong sunod Sun Yeren na pagsusumamo ay isang magandang tanawin na naging dahilan upang medyo hindi komportable si Lito. Napabuntong hininga siya, at sumunod, fine, where is the location? I'll go take a look. Nang marinig ang kasunduan ni Lito, nakahinga ng maluwag si Mark at ipinaalam sa kanya ang lugar. Ang lokasyon ay isang abandonadong paaralan sa gitna ng kabundukan. Nang dumating si Lito, ang eksena ay kinorden na ng militar. Si Mark, na naghihintay sa labasan, ay nagmamadaling batiin siya nang makita niya si Lito, at sinabing, salamat at sa wakas ay narito ka na. Ang sitwasyon ay malayo sa maliit na bagay, hayaan mong punan kita ng mga detalye. Mabilis, ibinalita niya kay Lito ang sitwasyon. Tila, nakabuo ng isang gamot na maaaring magpalakas ng pisikal na lakas, na nagpapataas ng lakas ng pagsabog ng isang individual ng 30 beses. Ang tao sa likod ng research team na ito ay ang lolo ni Yangtze. Si Professor Jiang lang ang nakakaalam ng kumpletong formula ng gamot na ito. Inagaw ng mga dayuhang puwersang ito si Yangtze bilang leverage para banta si Professor Jiang na ibigay ang formula ng droga. Ang organisasyong ito ay lubhang radikal at nagdudulot ng kaguluhan sa ating mga hangganan sa loob ng maraming taon. Kung makuha nila ang kanilang mga kamay sa recipe, maaari itong magdulot ng malaking banta sa ating pambansang seguridad, nag-aalala si Mark, kinakabahang sumulyap kay Lito. Tumanggaw si Lito, naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Iyan hindi ko inaasahan na magiging ganito kaseryoso ang sitwasyon. Sa patnubay ni Mark, madaling nakapasok si Lito sa blockade area. Sa puntong ito, maraming nakatataas na ang nagtipon, lahat ay balisang nakapalibot at tinatalakay ang mga plano sa pagsajep. Hindi mo masisisi si Jack para dito, pinilit ni Yangtze na lumabas at mamili ng mag-isa, mapanghamong sabi ni Nicole. Pinandilatan siya ni Mark, Nicole, magsalita ka pa, sino ang laging sumusunod sa likod ni Jack? Inilabas ni Nicole ang kanyang dila at sumulyap kay Lito, Lolo, bakit mo siya dinala dito? Nandito siya para iligtas si Yangtze. Iritadong sagot ni Mark. Naiinis na sumagot si Nicole, malapit nang dumating si Jack, hindi na siya kailangan. Kahit na siya ay dumating, ito ay magiging walang kabuluhan. Hindi kami nagbibigay ng libreng pagkain dito. Si Mark ay nagalit hanggang sa malapit ng mamatay. Ang gusto lang niya ay maging malapit ang kanyang apo kay Lito, ngunit ang walang pag-iisip na batang ito ay maaari lamang idolo si Jack at patuloy na minamaliit si Lito. Tumahimik ka, o ipapatupad ko ang ilang disiplina sa pamilya. Muling pinandilatan ni Mark si Nicole. Mga Ginoo, humihingi ako ng paumanhin sa aking huli na pagdating. Kakatapos ko lang ng isang misyon. May isang taka sa kanlurang distrito at buong gabi ko siyang hinabol hanggang sa wakas ay naibalik ko siya. Sa sandaling iyon, pumasok si Jack Cheng. Lahat ay magalang nang umiti at nagsabi, ang katanyagan ng Super God ay talagang karapat-dapat. Wala pang isang gabi, nahuli mo na siya. Si Lito lamang ang nag-iisang bumantong hininga nang marinig ang mga salitang ito, umiling-iling. Anong nakakatawa? Tanong ni Jack, na mukhang naiirite sa kanyang dismissive reaction. Sa puntong ito, ang atensyon ng lahat ay nabaling kay Lito, na walang pakialam na nakatayo sa gitna nila. Natatawa ako sa iyo dahil ikaw ay isang ganap na tulala, ngunit sinasabing isang uri ng maladyos na nilalang. Sa tingin mo ay karapat-dapat ka. Hindi napigilan ni Lito na umiling sa hindi makapaniwala. Kabanata 613. Nang marinig ito, nagngangalit si Jack. Anong sabi mo? I'm not worthy, and you are. Ang mga tao sa paligid ay nakatingin din kay Lito nang may galit. Sino siya sa tingin ng batang ito? How dare he look down on a super god? Oo, ang bastos na brat. Sa sandaling ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumabas mula sa karamihan. Ang kanyang pangalan ay Troy Yang, dating amo ni Jack, na naglilingkod ngayon sa kabisera. Nakakunot ang noo niya kay Lito, sino ang batang ito? Sino ang nagpapasok sa kanya? Itapon mo siya. Agad na lumapit ang dalawa sa kanyang mga tagasunod upang alisin si Lito. May tumayo, nagmumura, iniinsulto niya si Super God, hindi natin siya kayang pakawalan ng ganoon kadali, dapat parusuhan siya. Ang iba ay nag-ingay, oo, dapat nating bugbugin siya. Tumanggaw si Troy, ito ay isang military lockdown area, ang mga trespassers ay mapaparusahan, halika na. Dumaan ang dalawa pang tagasunod, at ngayon ay napapaligiran si Lito ng 4 na lalaki.
Ang apat na ito ay nakatayo ng tuwid, puno ng mga kalamnan, halatang malakas ang lahat ng espesyal na puwersa. Urgent ang sitwasyon ngayon, I don't want to waste time. If you are willing to apologize, I will not hold this against you. Ikinaway ni Jack ang kanyang kamay. Super God is so magnanimous. Biglang napuno ng paghanga ang paligid. Paulit-ulit na tumango si Troy bilang pasasalamat, na nagsasabing, si Jack ay talagang Kat-Angie tangi, karapat-dapat sa maingat na pagtuturo na ibinigay ko sa kanya. Ngunit ang binatang ito ay masyadong mapangahas, dapat ko siyang turuan ng leksyon. Hindi pa man siya nakatapos magsalita ay kumilos na si Lito. Ang lahat ng nakita ng mga tao ay isang figure na dumaan, at pagkatapos, ilang tao ang pinalipad. Ah! Sinabayan ng apat na hiyawan, lahat ng naruroon ay nagbago ng husto ng kanilang mga ekspresyon. Dahil ang mga pinadala sa paglipad ay ang apat na alipors na iyon, at si Lito ay tahimik na nakatayo sa parehong lugar, walang ni isang buhok na naalis sa lugar. Kumunat ang noo ni Troy, nanunuya, buti naman, may mga kasanayan ka. Ayaw kong maniwala. Mas maraming tao, lumabas. Tumigil ka. Lumapit si Mark. Oh, Old Chin? Gusto mong isali ang iyong sarili sa kumunoy na ito. Nang makita ang taong dumating, si Troy ay tumawa ng malamig. Nang makitang magkasabay na lumabas ang dalawang individual, agad na nagpakita ng pag-asa ang mga tao sa paligid sa kasunod na drama. Alam ng sino mang pamilyar sa kanila na sina Troy at Mark ay sinumpaang magkalaban, madalas na nakikibahagi sa nakikita at patagang mga paligsahan. Habang tinuturuan ni Troy ang isang promising na individual gaya ni Jack, pansamantalang nalamangan niya si Mark. Sinabi ni Mark na may tuwid na mukha, inimbitahan ko si Lito na pumunta para iligtas si Yang si Jiang. Matandang Chin, hindi ka nagbibiro, di ba? Isang lalaking hindi ko pa naririnig, nagel iligtas ng isang hostage. Ngumisi si Troy, sumanyas patungo sa gusali, alam mo ba kung ano ang uri ng mga desperado at masasamang tao doon? Hindi lang sila may mga baril, kundi pati na rin ang mga eksperto sa martial arts. Sinulyapan niya ng masama si Lito, kung ipapadala mo ang manok na ito, para siyang ipapadala sa kanyang kamatayan. Sa sandaling iyon, mabilis na tumakbo ang isang sundalo, hindi maganda, humiling ang mga kidnapper. Bibigyan nila tayo ng 30 minuto para ibigay ang formula, o puputulin nila ang kamay ni Miss Jiang at i-broadcast ito ng live sa buong mundo. Sa narinig nito, parehong natahimik sina Troy at Mark. Kung ito ay talagang magiging live sa buong mundo, ang bansa nila ay tiyak na magiging katatawanan ng mundo, ang epekto ay magiging lubhang masama. Jack, bilasan mo? Team 3 and 4? Lapitan mo siya at takpan mo siya. Inilabas ni Troy ang kautosan. Oo. Paalis na ang lahat sa utos. Tumigil kayo. Biglang nagsalita si Lito, at lahat ay napalingon sa kanya. Ano na ngayon? Para sa kapakanan ni Old Chin, kaya kitang pakawalan. Umalis ka na. Naiinip na sabi ni Troy. Sinabi ni Lito, hindi sila makakapunta. Ngumisi si Troy, bakit? Sinulyapan ni Lito ang gusali sa kabila, at sinabi sa malalim na boses, dahil lalakad sila sa mga panga ng kamatayan. Ang kalaban ay may mga machine gun, rocket launcher, 2 martial arts masters, at isang martial arts grandmaster. Nang marinig ito, lahat ay tumingin kay Lito na para bang siya ay isang walang isip. Bumantong hininga si Jack, sa kabila ng pagkakaroon ng pinaka-advanced na kagamitan, hindi pa rin kami gaanong mapagmatsyag tulad mo. Nagkaroon ka ba ng clairvoyance o kung ano? Anong ginagawa niyong nakatayo dito? Are you a bunch of dunces? Sa sandaling ito, isang mahigpit na boses ang dumating. Isang maputi ang buhok na matandang pumasok. Ang kanyang presensya ay kakilakilabot. Ang insignia sa kanyang mga balikat ay malinaw na nagpapakita na siya ay may mataas na ranggo. Siya si Arman Leo, ang direktang superior ni na Troy at Mark. Nang makita kung sino ang kara-rating lang, kapwa nanigas sina Troy at Mark, yumuko bilang paggalang. Sumigaw si Arman, nasa loob ang mga bihag. Ano ang ginagawa mo rito? Parang ayaw mo nang magtrabaho. Arman, kailangan mong tanungin si Mark tungkol dito. Nakahanda akong ipadala si Jack para sa gipin, ngunit ang kanyang mga tao ay humahadlang sa amin sa bawat pagliko. Hindi ako sigurado kung mayroon silang lihim na motibo. Sinulyapan ni Troy si Mark. Mark, kunin mo ang iyong mga tao at lumabas. Sigaw ni Arman. Ninatngat ni Mark ang kanyang mga ngipin at biglang tinanggal ang kanyang palamuti sa balikat, sinabing, hindi ako aalis. Ngayon, kahit na ang lahat ng aking karangalan ay kabayaran, gusto kong tanggapin ang sugal. Napakabuti, ikaw ay tiyak na may init ng ulo. Isang tao, dalhin ang dalawang ito sa kustodiya para sa akin.
Sa utos ni Arman, agad na lumapit ang mga tao upang kontrolin sina Mark at Lito. Nang makita ito, nagpakita si Troy ng mapang-asar na ekspresyon. Malamig na sinabi ni Arman, Troy, huwag kang masyadong magalak. Kung nabigo ang iyong pinakamamahal na apprentice, papanagutin din kita. Tumawa si Troy at sinabing, Boss Arman, siguraduhin mo, hindi siya mabibigo. Kung gagawin niya, magbibitiw ako kaagad. Sige. Tumango si Arman kay Jack, na kaagad na pinamunuan ang dalawang grupo ng mga tropa sa kanilang paglalakbay. Mabilis at maayos ang pagpasok ni Jack at ng kanyang pangkat sa gusali. Paulit-ulit na tumango si Troy, very good, really. Binalik niya ang tingin kay Mark at Nishan, matandang Chin, kung ang binatang ito, baka binaril siya hanggang sa mamatay sa pintuan. Umiling si Mark at bumantong hininga, habang si Lito ay nanatiling walang ekspresyon, ngunit may dampi ng malamig na panunuya na nakasabit sa sulok ng kanyang bibig. Bihirang kumurap ang mga mata ng lahat, nakatingin sa tapat ng gusali. Lumipas ang 5 minuto na walang transmission ng anumang impormasyon, na nahimik ang lahat. Hindi nagtagal, lumipas ang 10 minuto, wala pa ring impormasyong dumarating, at ang mga templo ng lahat ng naruroon ay nabahiran ng malamig na pawis. Sa 25 minutong marka, ang mukha ni Troy ay lubos na namutla. Isa-isa, ang mga ekspresyon ng lahat ay tila mas nakakatakot kaysa sa huli. Ang mga nakipagsapalaran ay tila lumubog na parang bato, ang kanilang mga bakas ay naglaho. Gaano man kabigat ang mga laban, imposibleng walang tunog. Isa lang ang posibleng paliwanag, ang kapangyarihan ng mga kidnapper ay higit na nakahihigit kay Jack at sa kanyang pangkat. Biglaan. Isang punong-puno ng dugo ang lumitaw, nagmamadaling lumabas ng gusali. Jack! Ang talukap ng mata ni Jack ay kumaibot, at siya ay tumawag ng walang malay. Habang tumatakbo si Jack, iminuwestren niya ang mga ito, sumisigaw, umalis. Mabilis na umatras. Mayroon silang rocket launcher. Natahimik ang command center nang umalangaw-ngaw ang mga salita sa earpieces, kaya ang tahimik ay nakarinig pa nga ng pin drop. Sina Arman at Troy, bukod sa iba pa, ay lumitaw na kasing puti ng papel, na nagpapalitan ng tingin. Isang hindi maintindihan at desperado na kislap ang bumungad sa kanilang karaniwang tusong mga mukha. Isang rocket launcher. Sa ganitong distansya, walang pagkakataon na malampasan ito. Hindi kaya ngayon, lahat sila ay mamamatay dito. Noon lang, isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw mula sa tapat ng gusali, isang rocket na naglulunsad patungo sa command center. Kabanata 614. Ang shell ay pinaputok sa bilis ng kidlat, na may napakalaking pagsabog ng apoy na umaabot sa kalangitan. Dito ba tayong lahat mamamatay ngayon? Napabuntong hininga si Mark. Biglang nanliit ang mga mata niya, lumingon sa gilid niya, Lito. Si Lito, na dating katabi niya, ay nawala. Bilis, tumingin ka sa labas. May sumigaw. Tumingin si Mark sa bintana, halos lumuhad sa gulat. Nakita niya ang isang lalaking lumulutang sa himpapawid, ang kanyang likuran ay nakaharap sa karamihan, ang kanyang mga damit ay nagliliyab na parang isang pinalayas na walang kamatayan. Si Lito talaga. Itinaas niya ang kanang kamay niya na parang may hawak. 2 hakbang pasulong si Mark at nang malinaw niyang makita kung ano iyon, lalo siyang nagulat at sumigaw, isang shell. Hinarang niya talaga ang shell gamit ang kanyang mga kamay. Sina Arman, Troy at ang iba pang naruroon sa eksena ay may magkaparehong ekspresyon, na nakabuka ang kanilang mga bibig at puno ng pagkabigla ang mga mukha. Agad na kumilos si Lito, inihagis ang artillery sa malayo, kung saan ito sumabog ng napakalakas na pagsabog sa kagubatan. Nakatitig sa apoy sa kalangitan, si Mark at ang iba pa ay nagpalitan ng mga tingin, na kapwa nagbabahagi ng pakiramdam ng pagtakas pagkatapos ng isang kalamidad. Sa sandaling ito, bumagsak si Lito sa lupa at nagsimulang hakbang-hakbang patungo sa gusali sa kabilang panig. Ang command point ay nanatiling tahimik sa buong 55 minuto bago si Arman ang unang nakabawi sa kanyang katinoan. Matandang Chin, saan mo nahanap ang lalaking ito? Tanong niya, pinupunasan ng pawis sa mukha, may namumuong takot pa rin sa puso niya. Umiling si Mark, tumingin kay Troy sa gilid, at tumawa, ayon kay Old Troy, si Lito ay hindi na kailangang banggitin. Hindi man lang siya akma upang panangnangin ang sapatos ni Jack. Bakit itatanong ang tungkol sa kanyang pinagmulan? Ang kanyang mga salita ay isang sampal sa mukha para kay Troy. Namumula ang mukha ni Troy sa galit, ngunit hindi niya mahanap ang mga salita para lumaban. Kung tutuusin, si Lito ay masyadong malakas, halos hindi makatao, at kung ikukumpara kay Jack, siya ay magkaiba ng mundo. Noon, nadala na si Jack, halos lahat ng katawan niya ay nasugatan. Nadama ni Troy ang kombinasyon ng sakit sa puso at pagkawala ng mukha.
Bumantong hininga si Arman, nakatingin sa malayo, may 3 minuto pa tayo, kung hindi babalik si Lito, tuluyan na tayong matatalo. Walang inaakala na ang binata na kinukutya ng lahat noon ay ang tanging pag-asa nila. Hindi nagtagal, lumipas ang 3 minuto, ngunit wala pa ring bakas ng paggalaw sa kabilang panig. Mukhang ang bata ay walang iba kundi magsalita. Sabi ni Troy na may pahiwatig ng pagkaasim. Gayunpaman, nang bumagsak ang kanyang mga salita, isang silhouette ang lumabas mula sa gusali. Si Lito iyon. Siya ay napuno ng dugo, ngunit ang kanyang mga hakbang ay napaka-steady. May hawak siyang babae sa kanyang mga braso, si Yangtze iyon, ang babaeng kinidnap. Ang mga mata ni Yangtze ay natatakpan ng isang piring, na naging dahilan upang hindi siya makakita ng anuman. Gayunpaman, walang bahid ng takot sa loob niya. Ang aura ng lalaking nakahawak sa kanya ay nagbigay sa kanya ng seguridad. Ikaw naman, di ba? Biglang nagsalita si Yangtze, ikaw ang lalaking nakamaskara noong gabing iyon. Sumulyap si Lito sa kanya ngunit hindi ito nagsalita. Direkta siyang naglakad patungo sa command point, pinababa si Yangtze. Agad na pumalit ang isang grupo ng mga doktor, tinitingnan si Yangtze. Nang tanggalin ang piring ni Yangtze at nakita niya ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan, ang kanyang magandang mukha ay napuno ng pagtataka. Nadismaya. Tanong ni Lito na may mahinang ngiti. Natigilan si Yangtze, sinuri si Lito na para bang unang beses niya itong nakita. Umiling si Lito, hindi nagtagal ang tingin nito sa kanya. Tumalikod siya at naglakad patungo kay Mark. Lahat ng tao sa loob ay inasikaso na. Dalawa ang iniwan kong buhay para tanungin, aniya bago nagtangkang umalis. Tumigil ka. Sa sandaling ito, nagmamadaling lumapit si Arman, nakangiting mabait. Ikaw si Lito Argel, tama ba? Sinulyapan siya ni Lito nang walang sinasabi. Medyo hindi nasisiyahan si Arman. Kung tutuusin, makabuluhan ang kanyang posisyon at wala pang nang ahas na tretuhin siya ng ganoong ugali. Gayunpaman, sa sandaling ito, wala siya sa mood na isipin ang kanyang pagmamataas. Mabilis niyang sinabi, magiging interesado ka bang lumipat sa kabisera at direktang magtrabaho sa ilalim ko? Nang marinig ito, lahat ng tao sa paligid ay nagpakita ng inggit. Kabilang dito sina Mark at Troy, na gumugol ng ilang dekada sa pag-akyat sa kanilang mga kasalukuyang posisyon. Gayunpaman, si Lito, na napakabata pa, ay maaaring maging kapantay nila. Gayunpaman, ang tugon ni Lito ay nagulat sa lahat. Hindi ako interesado. Umiling si Lito ngunit sumulyap kay Mark. Kung hindi dahil sa kapakanan ni General Chin, hindi ako makikialam dito. Kung hindi dahil sa pagpupumilit niya, hindi ako nanatili rito. Inilagay nito si Arman sa isang nakakahiyang posisyon, nagmamadali niyang sinabi, maganda ang ginawa ng matandang Chin sa pagkakataong ito, kapag bumalik tayo, tiyak na mag-a-apply ako para sa kanyang papuri, kaya't maaari mong isaalang-alang. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, isang kaguluhan ang narinig sa unahan, at isang taong mabilis na papalapit. Nang makita ang bagong dating, agad na nagpakita si Arman ng magalang na saloobin, Black Hawk mula sa Dragon Group, hindi ko inaasahan na ang insidenteng ito ay may kinalaman sa Dragon Group. Sa kabutihang palad, ang sitwasyon ay nalutas na. Nang marinig ang mga salitang, Dragon Group, naging solemna ang mga mukha ng lahat. Lahat ng naroroon, sino ang hindi nananabik sa misteryosong Dragon Group? Ngunit malinaw din nilang alam na malayo sila sa kwalipikado. Ang kanilang mga tingin sa Black Hawk ay napuno ng matinding paghanga. Gayunpaman, ang Black Hawk ay hindi sumagot kay Arman ngunit lumakad papunta kay Lito, Brother Lito, iniisip ko kung paano nalutas ang bagay na ito nang napakabilis. Hindi ko alam na nandito ka. Magkakilala kayong dalawa. Nagulat si Arman, at lumipat ang tingin niya kay Lito. Tumango si Black Hawk, syempre kilala namin ang isa't isa, salamat kay Kuya Lito, utang ko sa kanya ang buhay ko. Sa mga salitang ito, ang mga hingal ng pagkagulat ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang sorpresa sa puso ng lahat ay umabot na sa pinakamataas. Na kahit isang tao mula sa Dragon Group ay nailigtas, malinaw na naunawaan ng lahat kung ano ang ipinahihiwatig nito. Nangangahulugan ito na ang mga kakayahan ni Lito ay mas malaki pa kaysa sa number 1 ng Dragon Group. Gayunpaman, ang sumunod na sinabi ni Lito ay mas hindi inaasahan. Umiling siya, ang pagkikita natin ay panandalian lang, hindi na kailangang makipag-usap bilang magkapatid. Nang marinig ito, maging si Arman ay hindi napigil ang sumimangot. Masyadong mayabang ang binatang ito. Malinaw na sinisikap ni Black Hawk na umalma sa kanya, na isang malaking karangalan, ngunit talagang tinanggihan siya ng batang ito, negatibo lang ang kanyang EQ. Ngunit sa pagharap sa pagwawalang bahala ni Lito, si Black Hawk ay higit na composed. Pagkatapos ng lahat, nakita niya kung gaano kalakas si Lito.
Kung hindi siya nagpigil, ang number 3 na si Cloud Leopard ng Dragon Group ay maaaring patay na ngayon. Sige, Lito, iniimbitahan kitang sumali sa Dragon Group dati. Gusto mo bang pag-isipang muli ito? Magalang na sabi ni Blackhawk. Sa sandaling ito, nagising ang sugatang si Jack. Nang marinig ito, tinamaan siya ng kidlat. Hindi pumayag si Troy at humakbang pasulong, magalang na sinabi, bakit hindi mo makita kung ang aking estudyante ay kwalipikadong makapasok sa Dragon Group? Sinulyapan ni Blackhawk si Jack, hindi nagtagal, ngumisi, siya ay malayo sa handa. May paikot-ikot na panunuya sa paligid, so-called top genius. Ni hindi niya kayang hawakan ang gilid ng Dragon Group. Namula si Jack, nagnanais na makahanap siya ng butas na mapagtataguan. Hindi pinansin ng iba, naglabas si Blackhawk ng itim na card, ito ang contact information para sa Dragon Group, ikaw lang ang makakagamit nito. Kung magbago ang isip mo at gusto mong sumali, you are always welcome. Pagkatapos ng isang paghinto, idinagdag niya, at, para ipahayag ang aking pasasalamat sa iyong nakaraang pagliligtas, kung makatagpo ka ng anumang problema, hanggat nangyari ito sa lugar na ito, ay dahil ang numerong ito, at tiyak na gagawin ng Dragon Group ang lahat ng makakaya upang malutas ang mga ito. Natural, hindi tatanggihan ni Lito ang magandang bagay na ito, kinuha niya ang card at tumango, Kabanata 615. Pagkaalis ng Blackhawk, isang pangkat ng mga espesyal na puwersa ang pumasok sa gusali. Iulat, 2 individual ang walang kakayahan, lahat ng iba ay patay. Nang marinig ang boses mula sa walkie-talkie, mas naramdaman ni Ironman ang kanyang anit na nanginginig. Ang nag-iisang tao na nag-aalis ng isang organisasyon, at ang isa na armado ng mabibigat na sandata, gaano kitikot ang kapangyarihang ito. Kung maaari niyang taglayin ang kapangyarihang ito sa kanyang panig, kung gayon ang kahusayan ng koponan ay tataas ng husto. Sa sandaling ito, labis siyang nagsisi. Kung ngayon lang siya naniwala sa mga salita ni Mark at gumaling ng kaunti kay Lito, marahil ay may pagkakataon na ma-recruit siya. Si Lito ay hindi nag-abala sa iba, ngunit umalis kasama si Mark. Pagsakay na nila sa kotse, marahas na sinaway ni Mark si Nicole na nakatayo sa isang tabi, halika at humingi ng tawad ngayon. Nakatayo doon si Nicole, medyo blanko, nakakalat ang kanyang tingin. Hindi pa rin siya nakaka-recover sa pagkabigla. Nakahuli ng granada gamit ang mga kamay. Iniimbitahan ng Dragon Team. Alinman sa isa ay naiwan si Jack sa malayo. Lolo, ako. Hindi alam ni Nicole kung ano ang sasabihin, halos hindi na siya makapaghintay na makahanap ng butas at gumapang dito. Napabuntong hininga si Mark at tumingin kay Lito, ang munting miss na ito ay naspoil ko, huwag mo siyang pansinin. Noon pa man ay gusto kong matuto siya ng ilang bagay mula sa iyo. Nang marinig ito, biglang nagliwanag ang mga mata ni Nicole. Gayunpaman, ang mga salita ni Lito ay naging kawalan ng kasiyahan. Hindi na kailangan, I don't have that much time. Tumanggi si Lito ng napakasimple. Alam ni Mark na wala ng pag-asa para kay Nicole na maging isang disipulo, kaya kailangan niyang sumuko, siya mismo ang nagbukas ng pinto ng kotse, at pinanood si Lito na umalis. Habang pinagmamasdan ni Nicole ang sasakyan na papalayo ng palayo, hindi niya maipahayag ang kanyang nararamdaman, Lolo, parang namiss ko ang isang kapalaran. You really are incredibly stupid. Kung nagpakita ka sa kanya ng tamang paggalang, kahit na hindi kanya magawang maging alagad, maaari kang maging kaibigan man lang. Nanghihinayang sabi ni Mark. Nagpout si Nicole, gaano man siya kalakas, isa lang siyang ordinaryong tao. Marami akong kaibigan sa matataas na lugar, bakit ko siya susuyuin? Smack! Sinampal ni Mark si Nicole sa buong mukha. Paano makakagawa ang pamilya Chi ng ganoong kawalang isip? Batay sa lakas ni Lito, hanggat handa siya, tiyak na gagawa siya ng magagandang tagumpay sa hinaharap, hindi pa banggitin ang mga tinatawag mong kaibigan. Sa hinaharap, kahit ako ay maaaring maging maamo kapag nakita ko siya. Galit na galit si Mark na ang kanyang mga ugat sa noo ay pumipintig. Umuwi ka na, humarap ka sa pader at pagnilayan ang mga kilos mo. Hanggang hindi ako pumayag, bawal kang lumabas. Hindi pa nakita ni Nicole ang kanyang lolo ng ganoon kagalit. Hindi siya naglakas loob na magsalita, tinakpan niya ang kanyang mukha. Umuwi si Lito at binuksan ang singsing ng somero, huminga ng malalim. Ang iba't ibang mga spirit stone na nakolekta niya kanina ay halos naubos na. Ngayon bilang isang wuwang, kung gusto niyang tumuntong sa kaharian ng Wushen, kailangan niya ng malaking halaga ng mga spirit stone. Bagamat medyo sanay na siya ngayon, ganoon lang siya sa makamundong mundo. Kung gusto niyang dominahin ang mundo ng martial arts, kailangan man lang niyang linangin hanggang sa antas ng martial god. Baka sa mukha niya ang pag-aalala, wala siyang choice kundi kunin ang sinaunang painting na iyon.
Pagpasok sa balumbon, ang kanyang paligid ay isa pa ring malawak, tiwangwang na latian, isang malawak na kalawakan ng kawalan, na walang nakikita. Si Lito ay mabilis na naglakad ng isang oras ngunit nakakagulat na wala siyang nakita. Ano nga ba ang lugar na ito? Sino ang lumikha ng espasyong ito? Ano ang layunin? Nakaramdam siya ng medyo ayaw at matatag sa kanyang paniniwala na ang bagay na ito ay dapat magkaroon ng mas malalim na misteryo. Nang walang mahanap, kinailangan niyang iwan ang sinaunang balumbon ng pagpipinta. Sa sandaling ito, isang tawag ang dumating mula kay Gary. Sinabi ni Gary, Master Lito, ang pamilya Chin mula sa kabisera ay nakipag-ugnayan sa akin. Mukhang gusto nilang mapagtagumpayan ka, na nagsasabing gusto nilang iregalo ang mga bahagi ng pamilya at nais nilang ayusin ang isang pulong. Ang pamilyang Chin. Mayroon ba silang Binfan Chin? Tanong ni Li Xiao. Eksakto. Tumanggo si Gary, si Binfan ay ang young master ng pamilya Chin, ang pinuno ng pamilya ay si Lucas Chin. Ngumisi si Lito, hindi pa niya hinahanap si Binfan, sa halip, hinanap niya ito. Sabihin mo sa kanila pag-iisipan ko. Walang pakialam na sinabi ni Lito, kapag ang isang tigre ay nanghuhuli ng kanyang biktima, hindi ito direktang susugod. Dapat itong magkaroon ng sapat na pasensya upang maipakalat ito ng sapat upang ang huling suntok ay tiyak na tama. Sige, I'll convey the message. By the way, I've sent out the invitations for the party, a number of heavyweights are planning to come. The party is set for a week from now, you better get prepared. Puno ng pananabik ang tono ni Gary. Si Lito ay hindi nabigla. Mga heavyweight, wala siyang pakialam kahit isa sa kanila. Sige. Tugon niya nang walang pakialam. Pagkababa niya ng telepono, masayang lumapit si Chenner, Kuya. Ang Red Lotus Heart Devo Uringo ay tinanggal, at ang kanyang kulay ay mukhang mas maganda. Tinapik siya ni Lito sa ulo ng may kasiyahan, ano iyon? I've got incredible luck. Nanalo ako sa online draw para sa isang 5-star restaurant's upscale buffet, nakakuha ako ng 3 tiket, sakto lang para magkasama tayo ni Ate Lara. Nagmamadaling lumapit si Chenner dala ang kanyang telepono. Nang makita ang nasa sabik at umaasang ekspresyon ng kanyang kapatid, natural na ayaw siyang bigon ni Lito. Tumango siya at ngumiti, good job, Chenner. Sa gabi, parehong nagbihis sina Lara at Chenner bago malayang lumabas. Ang paghihintay sa kanila ay nagpaantok kay Lito. Hindi niya napigil ang sabihin, ang gulo talaga ninyong mga babae, kailangan magbihis para lang sa hapunan. Napabuntong hininga si Chenner, ito ay isang 5-star na hotel, kaya syempre kailangan nating magbihis. Kuya, ang mga damit mo ay napakaluma, dapat kang magpalit. Nagkibit balikat si Lito, ito lang ang mayroon ako. Ang pagbabago ay hindi magkakaroon ng anumang pagkakaiba. Umiling si Chenner, sayang, sana ay mapataas ng aking magiging hipag ang iyong panlasa. Habang nagsasalita siya, binigyan niya ng kindat si Lara. Namula si Lara, sa tingin ko ay medyo gwapo si Brother Lito. Napangiti si Chenner, ito ba ang kaso ng beauty is in the eye of the beholder? Chenner. Namula ang mukha ni Lara. Si Lito, na tamad na bigyang pansin ang biro ng kanyang kapatid, ay nagbitiw na sinabi, tara na. Sa pagmamaneho ng inuupahang sasakyan, dinala niya ang kanyang kapatid na babae at si Lara sa hotel. Sa sandaling pumasok sina Chenner at Lara sa lobby, natigilan sila sa marangyang palamuti. Ang sahig at ang mga dingding ay kumikinang na may ginto, at ang isang higanteng kristal na chandelier ay nakasabit sa itaas, na nagbibigay ng nakakasilaw na liwanag. Ang pasukan ng hotel ay partikular na mataong, puno ng mga mamahaling sasakyan, at ang mga nakasuot ng mataas na uri ng mga tao ay patuloy na dumarating. Tila isang high-end na piging ang magaganap. Kasunod ng daloy ng mga tao, si Lito at ang iba pa ay nakarating sa ikalawang palapag, kung saan ang banquet hall ay puno ng masaganang pagkain. Sina Chenner at Lara, na nagugutom na, ay agad na sumugod at nagsimulang kumain ng buong puso. Habang sila ay nag-e-enjoy sa kanilang pagkain, isang discordant voice ang nagmula sa gilid, wala ka bang manners? Kailangan mo bang kumain na parang mga gutom na multo na ipinanganak muli? Nagsalubong ang mga kilay ni Lito. Tumangala siya at nakita ang isang medyo may edad na babae. Ang babae ay sobrang timbang, na may makapal na pampaganda sa kanyang mukha, nakasuot ng pulang fur coat, at malalaking brilyante sa kanyang leeg at palso. Sa ngayon, mapanlate siyang nakatingin kina Chenner at Lara. Karaniwang hindi pinipili ni Lito ang laban, ngunit hindi niya pinahihintulutan ng sinumang manginsulto sa kanyang kapatid. Paumanhin. Malamig na sabi ni Lito. Anong joke, humihingi ako ng tawad, nababaliw ka na ba? Ngumisi ang babae, tiningnan si Lito pataas at pababa, anong uri ng basurang damit ang suot mo?
Kahit ang mga pulubi sa kalye ay hindi magsusuot nito, hindi ba? Ito ay isang high-end na piging, paano ka nakapasok? Ibinaba ni Chenner ang plato at galit na sinabi, Fat, huwag mong bastyusan ang kapatid ko. Tinawag mo ba akong mataba? Kawawang kawawa ka, hindi ka dapat magsalita dito. Saway ng babae, nakapatong ang mga kamay sa balakang. Smack! Sa sumunod na segundo, isang malakas na sampal ang damapo sa mukha ng babae. How dare you hit me? Hinawakan ng nasa katanghaliang gulang na babae ang kanyang pula at namamaga na mukha, na hindi makapaniwalang nakatingin kay Lito. Ang sampal ay hindi kapani-pani walang malutong at malakas na nakakaakit ng tingin ng maraming tao sa paligid. Nanatiling hindi kapani-pani walang kalmado si Lito, tumango siya at sinabing, oo, sinampal kita, humingi ng tawad sa kapatid ko, o itutuloy ko. Kabanata 616. Why should I apologize to her? Alam mo ba kung sino ako? How dare you hit me? Kneel down for me. Mabangis ang mukha ng medyo may edad na babae. Siya ang asawa ng pinakamalaking mag-aalahas sa kabisera, na may mga ari-arian na lampas sa 1 bilyon, palaging mayabang at nangingibabaw. Walang nang-ahas na sabihin sa kanya ang hindi. Ngumisi si Lito, wala akong pakialam kung sino ka. Pagkasabi noon ay sinampal niya ito sa mukha. Mabilis na namamaga ang kabilang bahagi ng mukha ng babaeng nasa katanghaliang gulang, ang buong mukha nito ay katawa-tawa, tila ulo ng baboy. Nang makita ito ng maraming tao, hindi nila napigil ang takpan ng kanilang mga bibig at tumawa. Tinakpe ng medyo may edad na babae ang kanyang mukha at umiyak ng malakas, How dare you hit me, I won't let you go. Hindi nagtagal, dumating ang security ng hotel. Hinala ko itong 3 taong ito ang bumagsak sa piging. Tingnan mo. Umungol ang nasa katanghaliang gulang na babae. Lumapit ang security guard at tinanong si Lito at ang iba pa, paano kayo nakapasok dito? Humakbang si Chenner, kinuha ang kanyang mobile phone, at sinabing, napanalo namin ang buffet na ito sa isang draw. Sinigawan ng nasa katanghaliang gulang na babae ang security guard, I don't care. Sinaktan nila ako, kung hindi mo ito hahawakan ng maayos, huwag mong isipin na panatilihin ang iyong trabaho. Tiningnan ng security guard ang nasa katanghaliang gulang na babae, pagkatapos ay kay Chenner. Isang nasa katanghaliang gulang na babae, na nakasuot ng ginto at pilak, ay nagpakita ng prestihiyo, habang si Chenner, sa kabilang banda, ay mukhang ordinaryo, na nanalo ng libreng pagkain mula sa isang lottery draw. Ang pagkakaiba ng kanilang taas ay kitang-kita sa lahat. Napakunot ang noo ng security guard, biglang inalis ang telepono ni Chenner, libreng pagkain, ha? Nakikita mo bang nag-host kami ng handaan dito? Ito ba ay lugar para sa mga taong katulad mo? Nangilid ang mga luha ni Chenner habang tumingkayad siya para kunin ang kanyang telepono. Ang teleponong ito, isang regalo mula sa kanyang kapatid, ay palaging pinapahalagahan niya, kaya mukhang bago pa rin ito pagkatapos ng ilang panahon. Gayunpaman, ngayon ang screen ay nabasag. That was uncalled for, why smash my phone? Naiintindihan mo ba ang kahalagahan nito sa akin? Hindi na napigilan ni Chenner, tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. I don't care about your special significance, scram. Or I won't stop at smashing phones, believe it or not, sasampalin din kita. Habang nagsasalita siya, nakataas ang kamay ng gwardya, handang sampilan si Chenner. Wala siyang pakialam kung sino ang tama o mali, ang priority niya ay mapanatiling masaya ang nasa katanghaliang gulang na babae. Hawak ng mahigpit ang kanyang telepono, ipinikit ni Chenner ang kanyang mga mata, inihanda ang sarili para sa nalalapit na sampal. Biglang may humawak sa pulso ng guard. Dude, ikaw lang ba? Sasawayin na sana ng security guard ang lalaki, na si Lito pala, nang sumigaw siya, How dare you give hand on my sister, I'll destroy you. Basag. Kasabay ng tunog ng bali ng buto, ang braso ng security guard ay napilipit sa isang nakakatakot na hugis bago siya sinipa. Chenner, ayos lang? Nandito ako? Sabi ni Lito. Hindi pinansin ang security guard at agad na hinawakan ang kanyang kapatid sa kanyang mga bisig, tiniyak ito sa mahinang boses. Umiling si Chenner, baka sa boses niya ang guilt, I'm fine, I'm sorry, kung hindi lang sana ako nagpumilit na kumuha ng libreng pagkain, hindi sana tayo magkakagulo. Chenner, wala kang ginawang mali. Ang may kasalanan ay iyong mga taong minamaliit ang iba, sabi ni Lito sa mabigat na tono. Kasabay ng pagkakita sa security guard na tumilapon ay agad na naging magulo ang paligid. May nananakit ng tao. Natama ng security guard. Ito agad ang naging focus ng buong handaan. Nagsimulang ituro ng mga tao sina Lito at Chenner, ang kanilang mga salita ay puno ng paghamak.
Sa sandaling ito, isang magandang figure ang lumitaw mula sa karamihan. Lito. Nang marinig ang pamilyar na boses, tumangala si Lito, Miss Su. Ang dumating ay walang iba kundi si Maika Su. Nakasuot ng isang maputlang berdeng mahabang damit, ang kanyang mahabang buhok ay nakatali sa taas, siya ay nagpakita ng kamahalan at kagandahan. Nang makita si Maika, ang lahat ay napuno ng paggalang, pagkatapos ng lahat, siya ay nagmula sa pamilyang Su, isa sa 4 na pangunahing pamilya sa kabisera ng lungsod. Miss Su, kilala mo ba ang lalaking ito? Sinaktan niya ang aming security team leader. Sabi ng isa sa mga security guard. Napatingin si Maika kay Lito, ang kanyang tingin ay puno ng mga tanong. Sinabi ni Lito, ayaw kong magpaliwanag ng sobra, maaari mong piliin na magtiwala sa aking pagkatao o hindi. Kinagat ni Maika ang kanyang mga labi, nag-isip saglit, at pagkatapos ay hinarap ang security guard, kaibigan ko ang ginoong ito. Kalimutan na natin ang pangyayaring ito. Kung tungkol sa mga gastos sa pagpapagamot, ako ang bahala. Nang marinig ang mga salitang ito, nagulat ang lahat. Ang medyo ordinaryong binata na ito ay talagang may malapit na relasyon kay Miss Su. Nalugmok sa dilim ang nasa katanghaliang gulang na babae sa gilid. Kahit na ikinagalit niya ito, hindi siya nang ahas na saktan ng sinuman mula sa pamilyang Su. Nang malutas ang isyu, tumingin si Maika kay Lito at tumango sa kanya. Bahagyang ngumiti si Lito, at bahagyang tumango. Alam niyang hindi siya tinutulungan ni Maika dahil sa pagmamahal, nagpapasalamat lang siya sa kwintas. Marahil ay hindi pa niya alam kung gaano kalaki ang epekto ng desisyong ginawa niya sa sandaling iyon sa kanyang buhay. Anong nangyayari dito? Sa sandaling ito, dumating ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na sinundan ng isang matanda na nakasuot ng kulay abong damit. Ang lalaki ang kinatawan ng host ng piging, si Ivan Maria. Sa sandaling iyon, si Ivan ay nagmamayabang na may mukha na malinaw na nagpapahiwatig na naghahanap siya ng gulo. Nang makita ang bagong dating, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Maika. Si Ivan na ito ay ang pangalawang in command ng pamilya Maria. Siya ay nasa parehong kampo ni Blake Su. Siya at si Blake Su ay mga katunggali para sa mana ng pamilyang Su, kaya ang kanyang pagdating ay nangangahulugan lamang ng problema. Tito Ma, nalutas na ang usapin, hindi mo na kailangang alalahanin ang iyong sarili, walang pakialam na sabi ni Maika. Malamig na ngumisi si Ivan, I beg to differ. Nabali ang braso ng guard ko. Hindi ko ito basta-basta mapapahiya. Hindi ba ito pampublikong kahihiyan sa pamilya ko? Ano ang iminumungkahi mong gawin natin? Alam ni Maika na hindi niya hahayaang magpahinga ng madali ang bagay. Sumulyap si Ivan kay Lito sa katumawa, simple. Dahil kaibigan siya ni Miss Su, hindi ako mahihirapan. Nabali niya ang braso ng underling ko, kaya bilang kapalit, binigay niya ang isang paa. Fair is fair. Kalokohan. Sa tabi nila, hindi na napigilan ni Lara ang kanyang galit at sumigaw, ang iyong kababata ang unang nagsimula ng laban, at saka lang gumawa ng hakbang si Brother Lito. Paano ito patas na tretuhin ang dalawa bilang pareho? Gayunpaman, nanunuya si Ivan, hey, at ang dalawang babaeng ito, tig-100 sampal. Hindi na ito napigilan pa, diretsyong sumuntok si Lara. Ah! Sa isang sigaw, lumipad palabas si Ivan at tumama sa isang mesa, ang kanyang ulo at mukha ay natatakpan ng pagkain, isang ganap na gulo. Anong kabastusan? How dare you start a fight on my family's turf? Don't even think any of you can get away today. Galit na galit si Ivan, tinuturo at sinisigawan si Lara. Malamig nang inisihan si Lara, hahakbang na sana siya at patuloy na hahampasin siya ng biglang, isang matanda na nakasuot ng kulay abong balabal ang hamarang sa kanyang dinadaanan. Young miss, you are quite a gifted martial artist for your age, really interesting, sabi ng matanda na may nakakatakot na ngiti. Nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong tumugon, ang kanyang kanang kamay ay naging isang kuko, na direktang tumama kay Lara. Ang kanyang bilis ay katangi tangi. Mahigpit na naiwasan ni Lara ang kanyang pag-atake, ngunit hindi naghintay ang susunod na pagsalakay ng matanda. Siya ay mas malakas kaysa kay Lara, halos hindi niya napigilan ang kanyang mga galaw at medyo nahihirapan. Bang! Sinuntok ng matanda ang tiyan ni Lara kaya paulit-ulit siyang umatras. Nang malapit na siyang matamba, dumating si Lito sa kanyang likuran, ipinatong ang isang kamay sa kanyang likod at nilusaw ang puwersang tinamaan sa kanya. Oh! Hindi ko inaasahan na may isa pang eksperto sa paligid, kawili-wili. Ibinaling ng nakatatandang kulay abo ang kanyang tingin kay Lito at ngumisi ng masama. Kabanata 617. Hindi ako pumunta dito para makipag-away ngayon. Matahimik na sabi ni Lito. Ngumisi ang matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong damit, hindi iyon ang desisyon mo.
Maliban kung kusang loob mong pilayan ang isang binti, walang paraan na makakaahon ka dito. Hindi pa man siya nakakatapos magsalita, ang figure ng matanda ay lumundag pasulong, tumama ang isang palad kay Lito. Sinalubong ni Lito, na nakatayo sa harap ni Lara, ang suntok gamit ang kanyang palad. Bang! Isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw. Ikaw. Bahagyang nagbago ang kutis ng matanda at umatras siya ng isang dosenang hakbang, isang metal na lasa ng dugo ang lumalabas sa kanyang lalamunan. Samantala, si Lito ay nanatiling nakatigil, hindi nagpapakita ng anumang senyales ng paggalaw. Binati niya ang matanda gamit ang kanyang mga kamay, I yield. Sino ang mag-aakala na magkakaroon ng isang batang master sa kabiserang lungsod, tunay na ang nakababatang henerasyon ay hihigit sa atin sa oras. Ang matanda sa kulay abong roba ay maingat na tinitigan si Lito, ang kanyang boses ay puno ng kadiliman. Sabay-sabay silang nagpalitan ng tingin ni Ivan. Bumagsak ang mukha ni Ivan, pagkatapos ay naging magiliw ng ngiti. Lumingon kay Micah, sinabi niya, hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganoong kalakas na kaibigan si Miss Su, talagang isang sorpresa, aalis ako. With that said, umalis siya kasama ang isang grupo ng mga security guard. Tumingin si Micah kay Lito at humingi ng tawad, I'm sorry. Bakit kailangang humingi ng tawad sa akin si Miss Su? Mukhang nalilito si Lito. Umiling si Micah, may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Ang hindi mo alam, kami ni Blake Su ay parehong nakapila para sa mana ng pamilyang Su. Ang relasyon namin ay parang apoy at tubig, at itong si Ivan Ma, siya ang kampo ni Blake. After a pause, she continued, considering that he believes you to be my friend, tiyak na layon niyang alisin ka. Lahat ng ito ay dahil sa akin. Nang marinig ito, nagsalubong ang mga kilay ni Lito, at malamig siyang ngumisi, kung ganoon, dapat ay may kakayahan siyang subukan at alisin ako. Umiling si Micah, ang hindi mo alam, si Blake ay nagpalaki ng maraming martial artist. Kung talagang gusto kanyang patayin, walang duda na mamamatay ka. Sa tabi nila, nanginginig si Chenner, tumalon sa mga bisig ni Lito. Totoo ba? Mabilis tayong umalis sa kabisera. Tumango si Lito bilang panatag, magandang babae, huwag kang matakot. Aalis tayo kaagad. Sinulyapan ni Micah si Lito, huminto sandali, at nagsabi, Lito, sumama ka sa akin, may pag-uusapan ako sa iyo. Nahulaan na ni Lito ang gustong sabihin ni Micah, at sinulyapan niya si Lara. Tila naintindihan ni Lara ang kanyang ibig sabihin at tumango, umalis ka na. Paprotektahan ko si Chenner. Let's go? Sabi ni Micah kay Lito. Kasunod niya, pumunta si Lito sa isang maliit na side hall. Matapos isara ni Micah ang pinto, tumingin siya kay Lito at sinabing, alam kong mukhang biglaan ang kahilingang ito, ngunit wala na talaga akong ibang pagpipilian. Kinagat ni Micah ang kanyang matambok na cherry lips na may pag-aalinlangan. Isang banayad ng ngiti ang isiniwalat ni Lito, kung hindi ako nagkakamali, sinusubukan mo akong mapagtagumpayan. Para tulungan kang maging tagapagmana. Saglit na natigilan si Micah bago tumango, sasang-ayon ka ba? Natahimik si Lito. Si Micah ay palaging mabait sa kanya, at hinangaan niya ang kalmado at makapangyarihang babaeng ito. Ang pagtulong sa kanya ay hindi sa labas ng tanong, ngunit ito ay isang awa na siya ay nagpasya na umalis sa kabisera. Nang tatanggihan na sana niya ang kanyang panukala, isang malumanay na boses ang nagmula sa gilid. Micah, sino ito? Lumingon si Lito at nakita ang isang babae na nasa edad 40 na may maaliwalas na ekspresyon. Salamat sa kanyang mabuting kalusugan, maganda ang kanyang balat, at tumingin siya sa paligid ng 30. Tita. Hinawakan ni Micah ang kamay ng babae, ito ang kaibigan ko, si Lito Argel. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lito, ito ang tiyahin ko, maaari mo siyang tawaging Tia Myra. Tumango si Myra so kay Lito, isang magiliw na ngiti sa kanyang mukha. Dama po ang kanyang mga mata sa leeg ni Lito, biglang nagtagal doon. Pwede ko bang tingnan ang suot mo sa leeg mo? Sabi ni Myra na may matamis na ngiti. Nang marinig ito, naramdaman ni Lito ang paninikip ng kanyang puso. Ang jade pendant na ito ay sa kanyang ina, nakita na kaya ito ni Tita Myra dati. Mabilis niyang hinubad ang jade pendant at ibinigay kay Myra. Nang matanggap ang jade pendant, pinagmasdan ito ni Myra para bahagyang nagbago ang kanyang kutis. Saan mo nakuha itong pendant? Tanong niya. Iniwan ito ng aking ina sa akin, sagot ni Lito ng totoo. Nanlaki ang mga mata ni Myra sa gulat habang nakatitig kay Lito. Nanay mo. Nasaan siya ngayon? Bahagyang lumiwanag ang ekspresyon ni Lito, hindi ko alam. Hindi ko pa siya nakikita mula nang maalala ko. Maaari ba talagang mangyari ang mga ganitong pagkakataon sa mundo? Bulong ni Myra sa sarili.
Nang makitang nalilito si Myra, nag-aalalang nagtanong si Lito, kilala kaya ni Tita Myra ang aking ina? Natigilan, umiling si Myra, nakangiti at sumagot, hindi, ngunit nakita ko na ang jade pendant na ito dati sa pamilya Su, partikular sa abandonadong hardin. Abandoned garden. Hindi ba bawal na lugar iyon para sa pamilya? Nagulat si Micah. Hindi, umiling si Myra, bata ka pa, at may mga bagay na maaaring hindi mo alam. 20 taon na ang nakararaan, hindi ito bawal na lugar kundi isang sagradong lugar para sa pamilya Su. Nakikinig sa pag-uusap ng dalawa, nahulog sa malalim na pag-iisip si Lito. Dahil ang jade pendant ay lumitaw sa Su family noon, malaki ang posibilidad na ang kanyang ina ay may ilang koneksyon sa Su family. Bukod dito, nakilala rin ng elder na ipinadala upang pumatay sa kanya ni Blake so ang jade pendant, na lalong nagpatibay sa bagay na ito. Tila para malaman ang katotohanan, kailangan niyang pumasok sa pamilyang Su. Miss Su? Tinatanggap ko ang iyong kahilingan, determinadong sabi niya kat Micah. Medyo nagulat si Micah, sa pag-aakalang papayag si Lito ng ganoon ka-simple. Gayunpaman, mayroon akong isang kahilingan. Dapat mong payagan akong makapasok sa waste garden kapag namana mo na ang posisyon ng pamilyang Su. Sabi ni Lito, nag-aapoy ang kanyang mga mata sa determinasyon. Tumingin sa kanya si Micah at natahimik sandali, pagkatapos ay tumango siya ng mariin, sige, sumasang-ayon ako. Sa sandaling iyon, si Myra, na nakatayo sa gilid, ay patuloy na umubo, dahilan upang lumitaw ang isang maliit na pagsimangot. Mabilis na tinapik ni Micah ang kanyang likod sa pag-aalala. Pagkatapos ng matagal na pag-ubo ng malakas, sa wakas ay tumigil si Myra at ikanaway ang kanyang kamay, okay lang ako. Tita Myra, patawarin mo ako sa pagsasalita ng wala sa sarili, ngunit itong isyo mo sa pag-ubo ay nangyayari ng hindi bababa sa 20 taon, at ito ay palaging nagiging seryoso lalo na sa unang bahagi ng taglagas. Sabi ni Lito, nakatingin kay Myra. Tila nagulat si Myra, paano mo nalaman? Bahagyang ngumiti si Lito, mayroon akong kaunting kaalaman sa medisina. Ang matukoy mo ang mga bagay na ito sa isang sulyap, hindi ito simple, hindi ka lang basta-basta kilala sa medisina. Hindi ko akalain na napakatalino mo sa murang edad. Mukhang hindi maling tao ang napili ni Micah. Isang kislap ng pagpapahalaga ang sumilay sa mga mata ni Micah. Sa kabilang banda, medyo napahiya si Micah. Naalala niya na sa auction noong nakaraang pagkakataon, binanggit ni Lito na naiintindihan niya ang mga kasanayang medikal. Pero hindi niya ito sineryoso. Ito pala. Minamaliit niya talaga ang lalaking ito. Kung ito ay maginhawa balang araw, maaari kitang tulungan sa paggamot. Tumango si Lito kay Tita Myra, pagkatapos ay tumalikod at sinabing, kung wala na, aalis muna ako. Nag-aalala siya sa kanyang nakababatang kapatid na babae, natatakot na baka may mangbuli sa kanya. Habang pinapanood si Lito na umalis, nagtanong si Micah, ano ang tingin mo sa kanya, tita? Not bad. He is steady. But if you're hoping for his help to compete against Blake Su, that would be impossible. Umiling si Myra at nagpatuloy, si Blake ay may suporta ng mga elder ng pamilya at ilang malalaking pamilya tulad ng pamilya ko. Ang pagkapanalo laban sa kanya ay parang pag-akyat sa langit. Naikuyom ni Micah ang kanyang mga kamao ng may determinasyon, si Blake ay tuso at walang awa. Kung ang pamilyang Su ay mahulog sa kanyang mga kamay, tiyak na masisira ito. Hindi ako papayag na mangyari iyon. Tinapik ni Myra ang balikat ng kanyang pamangkin, pull yourself together, young girl. Nang bumalik si Lito sa banquet hall, nalaman niya na ang lahat ay nagkukumpulan, tila may nanunood. Lumapit siya at nakita niya ang isang hindi pangkaraniwang bato na ipinakita. Ang bato ay ganap na mapula-pula, kahawig ng coral, halos kalahating metro ang taas, napakagaspang sa labas, at ang mga pamamaraan ng pag-ukit ay medyo nakakaawa. Nang makita ang batong ito, kumislap ang mga mata ni Lito. Sa labas, ang batong ito ay isang ordinaryong bato lamang, ngunit sa loob, naglalaman ito ng isang mid-level na spirit stone. Sa kasalukuyan, isang spirit stone ang kulang sa kanya. Dinilaan niya ang kanyang mga labi, labis na nasa sabik, at agad na itinulak ang karamihan, lumipat sa harapan. Ladies and gentlemen, ang kakaibang batong ito ay natuklasan sa dagat sa timog, nang walang anumang mga bakas ng larawang inukit ng tao. Ito ay tunay na bihira at nagtataglay ng matinding collectible value. Isang kulubot na matandang lalaki, ang nagpakilala, hindi lang iyon, ang mas mahiwagang aspeto ng batong ito ay kapag nilapitan mo ito. Mararamdaman mo ang kakaiba, nakakapreskong lamig, kahit nasa nakakapasong init ng tag-araw, isang walang katulad na kaiganhawahan. May nagtanong kaagad, magkano ang halaga ng batong ito? Humalaklak ang matanda, ang presyo.
Talagang hindi ito mura, ngunit para sa batong ito ay lubos na sulit. Itinaas niya ang tatlong daliri, ngumisi, 30 milyon. Baliw. Nagtawanan ng malakas ang mga tao, lahat sila ay napalingon sa matanda. Sino ang gagastos ng 30 milyon sa isang masamang bato? Exactly, with 30 milyon, mas magandang bumili ng bahay. Napansin ng mga tao na hindi ito kawili-wili, at gumuho ang mga reklamo habang naghahanda silang umalis. Nang makitang aalis na ang lahat, nagmamadaling sinabi ng matanda, "Hoy, hey, hi. Huwag kang umalis. Kung ang 30 milyon ay hindi magagawa, paano kung 30,000? 20,000? 10,000? 5,000? Medyo walang imek si Lito. Hindi pa siya nakakita ng isang mamimili na maagap na nagtawad ng presyo, lalo na ang isa na naging mula sa 30 milyon hanggang 5,000 sa isang hininga ito ay talagang napakababa ng presyo. Hindi ba ito si Mr. Mo mula sa Drunken Jade Tower? Narinig kong nawala ang kanyang anak 3 taon na ang nakakaraan. Upang mahanap ang kanyang anak, naubos niya ang kanyang buong kapalaran. Ngunit gayon paman, walang bakas ng buhay, o mga palatandaan ng kamatayan, at ang lalaki ay naging baliw, nagdadaldal ng kalokohan sa buong araw. May nakakilala sa matanda at bangulong sa tsismis. Maya-maya lang, isang matinis na boses ang dumating, "Anong ginagawa mo dito, matandang Ron? Wala ka ni isang sentimo sa bulsa mo ngayon, kaya hindi ka kwalipikadong mapunta rito." Ang nagmumura ay ang medyo may edad na babae kanina. Sa sandaling ito, mayabang siyang tumayo habang ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang balakang, at sinabing, "Nasaan ang seguridad?" Paalisin ng matandang lalaking ito ng mabilis upang pigilan siya sa panloloko. Habang nagsasalita siya, sinipa niya ang matanda. Marahas na tumama sa mukha niya ang mataas na takong nito. Hindi nagtagal ay dagwang gulo na ang mukha ng matanda. Ang ilang mga tao ay hindi makayanan ang tanawin, hindi ba ang babaeng ito ay masyadong malupit? Ipinaliwanag ng isang taong may kaalaman sa insider, hindi mo malalaman ito, ngunit ang Drunken Jade Tower ni Mr. Mo dati ang pinakamalaking tindahan ng alahas sa kabiserang lungsod. Hindi lamang mga kilalang tao at mayayamang tao kundi maging ang mga politiko ay tapat na customer niya. At ang babaeng ito ay namamahala din ng isang tindahan ng alahas, at ang kanya ay palaging nalalagpasan ng Drunken Jade Tower. Masisisi mo ba siya sa pagkakaroon ng sama ng loob? Ngayong ang Drunken Jade Tower ay nasa bingit na ng pagsasara at si Mr. Mo ay bumagsak mula sa biyaya, syempre, ang matandang babae na ito ay sasamantalahin ang pagkakataong matuwa. Habang sila ay nag-uusap, ang nasa katanghaliang gulang na babae ay lalong naging mapangahas, kumukuha ng bote ng alak at itinutok sa ulo ni Mr. Mo. "Ikaw matandang mayabang. Hindi ka ba nagmamayabang kanina? Matapang naliliman ako. Bibigyan kita ng magandang leksyon ngayon." Dahil doon, itinaas niya ang bote ng alak ng mataas at ibinagsak ito. Snap! Agad na nahati ang ulo ng matanda, umaagos ang dugo nang bumagsak ito sa lupa. Napabuntong hininga ang lahat sa nakita, ang ilan ay nagtakip pa ng kanilang mga mata, sa sobrang takot na magpatuloy sa panunood. Ang matanda ay lumiit sa isang bola, hindi alam kung paano lalaban. He only muttered, "No. I don't want. I want to live, kailangan ko pang mahanap ang anak ko." Matagal nang patay ang anak mo. Samahan mo siya. Bawat isa sa inyo. Walang awang nagmura ang babaeng nasa katanghaliang gulang. Biglang, mula sa karamihan, may lumabas at tumayo sa harapan niya. "Ikaw na naman ba? Anong gusto mo?" Pinandilatan ng nasa katanghaliang gulang na babae si Lito, na nagpapakita ng kahambugan. Nanatiling tahimik si Lito, kumuha ng bote ng alak, at binasag ito sa ulo ng nasa katanghaliang gulang na babae. Kabanata 618. Isang bote ng alak ang nabasag sa ulo ng nasa katanghaliang gulang na babae, agad na bumuhos ang dugo. Ang nasa katanghaliang gulang na babae ay bumagsak sa sahig, ang kanyang buong damit ay basang-basa, na nagpapakita ng kanyang labis na timbang, lubos na kahihiyan. "Ikaw! Ikaw!" Itinuro ng nasa katanghaliang gulang na babae si Lito, sa sobrang galit ay hindi siya makapagsalita. "What about me? Sinaktan talaga kita. Kumain ka ba ng putik bago lumabas?" Mga bastos na usapan. Nag-cross arm si Lito, nakatingin sa babae. Nabaluktot sa galit ang mukha ng nasa katanghaliang gulang, sinadya mong manakit ng tao. "Tatawag ako ng pulis." Tumawa si Lito, "Aba, sinadya mo rin pala nasaktan ang matandang iyon kanina. Sige, tumawag ka ng pulis at sabay na tayo." Nang marinig ito ng nasa katanghaliang gulang na babae ay natigilan at nabulunan sa kanyang mga sinabi. "Ikaw. Hintayin mo lang ako." Alam niyang hindi siya kalaban ni Lito, nagmura siya ng may pananakot at tumayo para umalis.
Pumalakpak si Li Xiao sa kanyang mga kamay, sa lakas ng loob, lumingon upang hanapin ang matanda, para lamang malaman na wala na sa paningin ang matanda. Mapahamak, medyo mabilis siya. Agad na hinabol ni Lito, at mabilis na nakita ang matandang lalaki sa koridor. Teka lang, matanda, kahit papaano ay nakatulong ako sa iyo mula sa isang mahirap na kalagayan. Ni isang pasasalamat, at ano ang pagmamadali. Huminto siya sa harap ng matanda, nakataas ang isang kilay. Ang matandang lalaki, ay niyakap ng mahigpit ang bato, humihingal, at pagkatapos ng ilang sandali upang tingnan si Lito, sa wakas ay sinabi niya, salamat, tama na. Out of the way. Ibinaling ni Lito ang kanyang tingin sa bato sa kanyang mga braso, itong bato mo. Sumagot ang matanda, hindi ko ibinebenta ang batong ito ngayon. Hindi ako manloloko, ito ay isang tunay na kayamanan na nahukay mula sa South Sea. Tumawa si Lito, ang material ng batong ito ay karaniwan, kahit na mas mababa, at ito ay hinukay mula sa mga bundok. Paano mo nalaman? Kalokohan. Kayamanan ng mga binibente ko. Ang matanda ay malinaw na mukhang nagkasala at sinubukang iwasan si Lito upang umalis. Teka lang, kukunin ko itong bato. Biglang inihayag ni Lito. Huminto ang matandang lalaki sa kanyang kinatatayuan, nakatingin kay Lito ng may pagtataka, ano ang sinabi mo? Gusto mong bilhin ang batong ito? Tumango si Lito. Iniabot ng matanda ang kanyang kamay pasulong, sige, 50,000. Kumunat ang noo ni Lito, hindi ba kanina lang 5,000? Ang matanda ay nanunuya, sino sa inyo ang nakarinig ng 5,000? Ang batong ito ay orihinal na nagkakahalaga ng 30 milyon. Kung hindi dahil sa aking kagyat na pangangailangan ng pera, paano ko ito maibebenta sa iyo sa murang halaga? Okay, deal. Meron ka pa bang ganitong klaseng bato? Sabi ni Lito. Nagulat ang matanda, nakatingin kay Lito na parang baliw, meron kami, hanggat gusto mo. Isang tusong tingin ang bumungad sa kanyang mga mata, hihi, talagang napadpad siya sa isang malaking pasusuhin. Sandali lang. Pumunta si Lito sa isang tagong sulok, kumuha ng 200,000 mula sa somero ring, at naglakad pabalik upang ibigay ito sa matanda. Ang natitirang 150,000, ituring mo itong deposito, gaano man karami ang mayroon ka, kukunin ko. Nag-alinlangan ang matanda, sigurado ka. Talaga. Tumango si Lito. Hindi siya nagbibiro, ito ay mga intermediate na spirit stone, ang bawat piraso ay nagkakahalaga ng 50,000, parang pinupulot ito mula sa lupa. Tumango ang matanda, sige, ibigay mo sa akin ang numero ng iyong telepono, ihahanda ko ang mga ito para sa iyo at maaari kang pumunta upang kunin ito mamaya. Pagkatapos makipagpalitan ng mga numero ng telepono, ibinigay ng matanda ang mga bato kay Lito at tumakbo palayo sa buga ng usok. Inilagay ni Lito ang mga bato sa kanyang somero ring, nang siya ay naghahanda na bumalik sa pangunahing bulwagan, nakita niya si Lara na tumatakbong gulat na gulat. Anong nangyari? Sumimangot si Lito, masama ang pakiramdam niya tungkol dito. Nagmamadaling sinabi ni Lara, Kuya Lito, hindi ko mahanap si Chenner. Pumunta lang ako sa banyo at pagbalik ko, wala na si Chenner. Namumula ang mukha ni Lito, nanginginig ang kanyang mga kamao habang hinihigpitan niya ang kanyang hawak. Ang sino mang maglakas loob na saktan ang isang buhok sa ulo ni Chenner ay magbabayad ng kanilang buhay. Maya-maya lang, may lumapit na waiter, excuse me, ikaw ba si Lito? Tumango si Lito, ako nga. Nag-abot ang waiter ng note kay Lito. May humiling sa akin na ibigay ito sa iyo. With that, tumalikod ang waiter at naglakad palayo. Binuksan ni Lito ang note, ang kanyang ekspresyon ay agad na nagdilim. Nabasa ang tala, kung gusto mong makita ang iyong kapatid na babae, pumunta ng mag-isa sa underground parking lot sa 109 na Yuanhua Road. Kung maglakas loob kang mag-alerto sa pulisya o magdala ng isang tao, maghanda upang kunin ang katawan ng iyong kapatid na babae. Nakidnap ba si Chenner? Ano ang dapat nating gawin? Tumingin si Lara kay Lito na may pag-aalala. Tinapik ni Lito ang kanyang balikat, ako na ang bahala dito, umuwi ka muna. Tumango siya, sige, ingat ka. Sa sandaling iyon, sa isang madilim na garahe, huminto ang isang van at kinaladkad ng 2 lalaki si Chenner pababa ng sasakyan. Sino ka? I'm warning you, let me go now or my brother won't let you off. Kahit na natakot si Chenner, pinilit niyang manatiling maayos. Munting padyak, talagang may kakayahan ang iyong kapatid, ngunit narito ang aking teritoryo, maaari lamang siyang pumunta dito upang mamatay. Lumakad ang isang makapal na figure, ito ay ang nasa katanghaliang gulang na babae mula kanina. Ang kanyang mukha ay namamaga tulad ng ulo ng baboy, na may isang bendahe na nakabalot sa kanyang noo, mukhang nakakatawang walang katotohanan.
Umiling si Chenner, mariing iginiit, ang kapatid ko ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Walang makakapantay sa kanya, kaya't huwag kang mag-isip ng mga maling akala. Humarap sa salamin ang nasa katanghaliang gulang na babae, na lalong umiinit, halika rito, sampelan mo ako hanggang sasabihin kung tumigil ka. Kaagad, dalawang matipunong lalaki ang lumapit, hinawakan ang buhok ni Chenner, at sinampal siya ng malakas. Keep hit her. Wasakin ang pretty face niya. What good is being beautiful? I'll make you disfigured. The middle-aged woman smirked viciously, as for your brother, I have my ways to deal with him. Makalipas ang 20 minuto, napagod na ang dalawang matipunong lalaki. Namamaga ang mukha ni Chenner kaya ang mga daloy ng sariwang dugo ay bumubuhos mula sa kanyang bibig. Malamig na sinabi ng nasa katanghaliang gulang na babae, ikaw maliit na padyak, sabihin mo lang na kayo ng iyong kapatid ay mga bastos, at hahayaan ko silang tumigil. Ikaw. Sa ibabaw ng patay kong katawan. Nagawa ni Chenner na umikot, bago tumagilid ang kanyang ulo at siya ay nahimatay. Sa sandaling iyon, isang figure ang lumitaw sa pasukan. Sa unti-unting papalapit na mga hakbang, lumapit si Lito. Nasaan ang kapatid ko? Pinaghihinalaan niya ang lahat na ito ay ang nasa katanghaliang gulang na babae na nag-aapoy. Malamig na tumikim ang nasa katanghaliang gulang na babae, sumenya sa dalawang matipunong lalaki, na pagkatapos ay kinaladkad si Chenner palabas. Agad na nagbago ang kutis ni Lito, isang nakakatakot na galit na namumuo sa kanyang mga mata. Ang mukha ni Chenner ay namamaga sa magkabilang gilid, brutal na binugbog ng dugo at laman na pinaghalo. Tumutulo ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig, ang kanyang nakapikit na mga mata ay puno ng luha. Mga bastos, for hit my sister, I'll kill you all. Tulad ng isang kanyan, inilunsad niya ang kanyang sarili sa kanila, ang mga kamay ay pumulupot sa leeg ng isa sa mga Hulks, at sa isang malutong na tunog, pinilipit niya ang kanyang leeg at nabali ito. Ang matipunong mga lalaki ay tumitig na may hindi makapaniwalang mga mata at, hanggang sa sandali ng kanilang kamatayan, ay tumatanggi pa rin sa nangyari. Bang! Sa isang iglap, may dalawa pang katawan sa sahig. Itinabi ni Lito ang mga bangkay sa tabi, marahang binuhat ang kanyang kapatid, at agad na tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Sinasabi na ang mga malalaking lalaki ay hindi umiiyak, ngunit siya ang kanyang pinakamamahal na nakababatang kapatid na babae, ang isa na hinawakan niya ng malumanay sa kanyang mga kamay, natatakot na mahulog, ngunit siya ay pinalo ng ganoong kalawak. Lubos niyang sinisisi ang sarili, pinagsisihan ang kanyang kapabayaan at ang kanyang kabiguan na protektahan siya. Sa sandaling ito, iminulat ni Chenner ang kanyang mga mata, mahinang bamulong, kuya, huwag kang umiyak. Ang mga lalaki ng ating pamilyang Argel ay hindi lumuluha. Nang marinig niya itong sabihin, lalo pang umiyak si Lito. Nang makita ito, lalo pang umalma si Chenner, hindi masakit kuya, hindi naman. Ngunit ang sakit sa kanyang mga mata, at ang kanyang nakakunot, matikas na mga kilay ay nagsabi ng ibang kwento kung gaano siya nasaktan ng kanyang mga sugat. Pinunasan ni Lito ang luha at inihiga ang kanyang kapatid, Chenner, ipaghihiganti ka ni kuya. Sa sandaling ito, siya ay tulad ng isang nakulong na hayop, ang kanyang mga mata ay duguan at ang kanyang katawan ay naglalabas ng nakakatakot na aura ng pagpatay, ang kanyang mukha ay nabaluktot sa isang pagpapahayag ng galit at determinasyon. Munting bastos? Huwag kang lalapit, pagsisisihan mo ito. Ang nasa katanghaliang gulang na babae ay sumulyap sa mga bangkay sa sahig at tumingin kay Lito na may kaba, huwag mong isipin na ang pagpatay sa dalawang nobodies na ito ay magpapalakas sa iyo, kapag nasaktan mo ako, ikaw at ang munting bastos ay parehong mamamatay ngayon. Habang nagsasalita siya, napatingin siya sa isang itim na sasakyang pangnegosyo na nakaparada sa hindi kalayuan, lumabas ka, katayin mo ang vermin na ito para sa akin. Kabanata 619. Bumaba ang tingin ni Lito sa itim na business car. Isang kisap-matang sorpresa ang tumatago sa kanyang puso. May nakatago doon, at hindi niya ito nakita noon. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kotse, tumambad ang isang binata na nakasuot ng malinis na puting damit. Ang lalaki ay nagpapalabas ng isang debonair na alindog, ang kanyang buhay ng pribilehiyo ay makikita sa kanyang kumpiyansa na tingin, na binubura ng bahagyang pagmamataas. Romel. Itong munting bastos na ito ang nakabugbog sa mukha ko. Bulalas ng isang galit na nasa katanghaliang gulang na babae. Tita, calling me for such a minor character, para kang gumamit ng butcher's cleaver para pumatay ng manok. Naiinis na sulyap ng binata kay Lito at umiling-iling. Babala ng nasa katanghaliang gulang na babae, huwag mo siyang maliitin, may mga galaw siya.
Haha, kahit gaano kahusay ang kanyang mga kasanayan, sa harap ko, siya ay basura lamang, hindi karapat-dapat na banggitin, tugon ng lalaki na may buntong hininga, na tila medyo nadismaya. Minasdan ni Lito ang bagong dating na may interes. Isang martial arts master, isang hakbang lang mula sa pagpasok sa minor grandmaster realm, medyo kapansin-pansin para sa kanyang edad. Iniwasan ng lalaki ang isang sulyap kay Lito, at walang pakialam na nagpakilala, hayaan mong ipakilala ko ang aking sarili. Ang aking amo ay si Lingnan Grandmaster Hoven Chen, at ako lang ang kanyang direktang disipulo, si Romel Yuan. Pagkasabi nito ay tumigil siya sa pagsasalita. Sa halip, tinitigan niya si Lito na may nakakaawang tingin sa kanyang mga mata. Ang tingin na iyon ay tila nagsabi, lumuhod ka, mortal, bago pa huli ang lahat. Gayunpaman, tiningnan siya ni Lito ng napakatahimik, tinatango ang kanyang ulo, o, ano. Napaawang ang bibig ni Romel, anak, nagpapanggap ka bang hindi mo ako kilala? Makinig kang mabuti, ako ang direktang disipulo ni Hoven Chen. Nagkibit balikat si Lito, sino si Hoven Chen? Hindi ko pa narinig. Hindi mo pa narinig ang sikat na pangalan ng aking master. Isa siya sa 5 grandmaster ng Hilaga, Timog, Silangan, at Kanluran. Sa isang pangungusap, kaya niyang lipulin ang isang buong pamilya. Pagkasabi nito, umiling siya, mukhang isa kang hamak na magsasaka. Ni hindi mo naiintindihan ang sinasabi ko, hayaan mo akong linawin sa iyo. Tinuro niya ang sahig, lumuhod ka, at iiwan kong buo ang katawan mo. Sa tabi mo lang. Tumawa si Lito at umiling. Young Master Romel, huwag kang mag-aksaya ng mga salita sa kanya. Huwag mong gawing madali para sa kanya. Pahirapan mo siya hanggang mamatay at pagkatapos niyang mamatay, may gumahasa at patayin ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Mabangis na sabi ng isang medyo may edad na babae sa tabi nila. Sa sumunod na segundo, mahigpit na hinawakan ng isang kamay ang kanyang leeg. Nagbago ang mukha ni Romel. Hindi niya inaasahan na ganito kabilis ang galaw ng lalaking ito, na kahit siya ay hindi makapag-react sa oras. Bitawan mo si tita. Malamig niyang sabi. Bahagyang ngumiti si Lito, hindi ko siya pakakawalan, sa katunayan, papatayin ko siya. Kung maglakas loob kang hawakan siya, sisiguraduhin kung hindi ka mamamatay ng mapayapa. Isa akong martial daw master, pag-isipan mo ito. Mayabang na sabi ni Romel. Bigla niyang binato ng suntok ang katabi niyang sasakyan, at ang katawan ng sasakyan ay malalim na bumagsak, na inilipat ang buong sasakyan sa gilid ng hindi bababa sa 5 metro. Paano yan para sa isang suntok? Ngumisi si Romel na may pagmamalaki na kasiyahan. Tumanggaw si Lito, napakahanga. Itinuro ni Romel ang nasa katanghaliang gulang na babae, hayaan mo siya, kung hindi ay tatamaan ka ng susunod na suntok. Sige. Tumanggaw si Lito, pagkatapos ay naglapat siya ng puwersa gamit ang kanyang kamay. Basag. Biglang huminto ang sigaw ng babaeng nasa katanghaliang gulang, nakahilig ang ulo sa gilid. Patay. Casual na itinapon siya ni Lito na parang basura, itinapon ang katawan sa sulok. Galit na galit si Romel, at umungol siya, pinaglalaroan mo ako. Pinalakpakan ni Lito ang kanyang mga kamay at sinabing may alam na nag-aalalang mukha, hindi kita pinaglalaroan, hindi ba hinayaan ko lang siya? Fine. 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 Patay ka, ngayon sisiguraduhin kung wala man lang maayos na libingan ang katawan mo. Nagbabanta ang mukha ni Romel habang tinatapakan niya ng husto ang kanang paa. Boom! Biglang bumukas ang semento. Si Romel, na iniindayog ang kanyang mga kamao, ay sumugod patungo sa ulo ni Lito ng napakabilis. Mabilis na umiwas si Lito, mabilis na umikot palayo. Ang kamao ni Romel ay damapo ng husto sa isang semento na haligi. Sa isang iglap, naputol ang haligi na semento ng 2 dipa at sumabog sa malakas na kalabog. Kung ang suntok na iyon ay damapo sa isang tao, ito ay agad na nabasag. Anak, kung may lakas ka ng loob, huwag kang magtago. Tumayo ka at kunin mo ang suntok ko, tapos ituturing kitang lalaki. Malungkot na sabi ni Romel. Bahagyang ngumiti si Lito, sige. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Romel, sobrang pagpapahalaga sa iyong sarili. Tapos, binato niya ulit ng suntok. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Lito, sa halip, kalmado siyang naghintay, dahan-dahan lang na iniabot ang isang kamao habang papalapit na ang suntok sa kanya. Court death? Ang aking Mountain Splitter Fist ay personal na itinuro ng aking master, at sa tingin mo kaya mo itong tanggapin. Lumaki ang ngiti sa sulok ng bibig ni Romel. Parang na-picture na niya ang eksenang nagkawatak-watek ang mga buto ni Lito. Boom! Nagbanggaan ang kamao. Sa isang iglap, nag-freeze ang ngiti sa mukha ni Romel, biglang nagsikip ang kanyang mga mata. Paano kaya ito?
Ang kapangyarihan ng kalaban ay napakalalim at malakas na hindi niya naramdaman ang gayong nakakagulat na epekto, kahit na nagsasanay kasama ang kanyang master. Thud! Isang figure ang pinadalang lumilipad, bumagsak sa 7 o 8 konkretong haligi bago ito tuluyang lumapag, bumagsak sa sahig. Siya si Romel. Napabuntong hininga si Romel, naglalabas ng mga subo ng sariwang dugo habang nakatingin sa kanang kamay, puno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Ang kanyang kanang kamay ay naging kalat ng laman at dugo, halos hindi na makilala. Yung kamay ko. Pagkatapos, isang pares ng mga paa ang pumasok sa kanyang larangan ng paningin. Ah! Si Romel, tulad ng isang pas ang natapakan, ay nagpakawala ng nakakatakot na sigaw, galit na sinusubukang makalayo hanggat maaari mula sa taong nasa harapan niya. Sa sumunod na sandali, mariing natapakan ang kanyang namamaos na kamay. Mahina ang boses ni Lito mula sa itaas ng kanyang ulo, lalaki na ba ako ngayon? Si Romel ay pawis na pawis. Mali siya, sobrang mali. Ang lalaking ito ay hindi isang nobody. Ang kanyang kapangyarihan ay maaaring mas malakas pa kaysa sa kanyang amo. Pwede ba? Isang pag-iisip ang biglang sumagi sa kanya, at bigla niyang inangat ang kanyang ulo, matamang nakatitig kay Lito. Ikaw ba ang batang Grandmaster na iyon mula sa mga chismis, ang martial arts Grandmaster na lumumpo sa presidente ng isang martial arts association? Tumango si Lito, oo, ako iyon. Biglang tumawa si Romel, I see, I didn't expect. Walang pakialam na sumagot si Lito, mga huling salita. Nanigas ang mukha ni Romel, at sinabing, hindi mo ako mapapatay. Kung papatayin mo ako, hindi ka pababayaan ng aking amo. Ako ang paborito niyang disipulo. Mahinahong sagot niya, hindi bale. Kung dumating siya, papatayin ko rin siya. Mahinahong nagsalita si Lito. Hey! Bata ka pa. Sa mundong ito, hindi lang lakas ang mahalaga, pati kapangyarihan at reputasyon. Umiling si Romel, marami ang mga disipulo ng aking master. Sila ay mayayamang tycoon o marangal na politiko. Kung masaktan mo ang aking master, kinakalaban mo silang lahat. Nang marinig ito, tumahimik si Lito. Nang makita siyang tahimik, naisip ni Romel na natakot siya at nginisyan, kung hihingi ka ng tawad sa akin ngayon, mapapalampas ko ang nangyari ngayon. Magkaibigan ba tayo? Habang sinasabi niya ito, patuloy na umiikot ang kanyang mga mata. Hey, siya, si Romel Yuan, ay talagang hindi matitiis ang pagkakaroon ng gayong kababalaghan. Dapat niyang samantalahin ang anumang pagkakataon para maalis siya. Kailangan lang ng isang henyo. Ang kanyang wishful thinking ay puspusan. Gayunpaman, ang boses ni Lito ay hindi kapani-paniwalang kalmado, sa tingin mo ba napakadali akong walang alam? Nagbago ang ekspresyon ni Romel, nang magsasalita pa sana siya, hinawakan na ni Lito ang kanyang leeg. Basag. Kabanata 620. Dahan daw ang tumagilid ang ulo ni Romel, at hindi nagtagal, nawalan siya ng hininga. Itinabi siya ni Lito sa isang tabi. Sa sandaling ito, biglang humandar ang itim na sasakyang pangnegosyo na nakaparada sa malapit, nagmamadaling nagmamaneho patungo sa labasan na parang baliw. Bahagyang nanliit ang kanyang mga mata, lumitaw si Lito sa harap ng kotse sa susunod na sandali. Diretso sa kanya ang rumaragas ang sasakyan. Iniabot ni Lito ang dalawang kamay, inilagay ang mga ito sa hood ng sasakyan. Bang! Biglang tumigil ang sasakyan, tumindig ang hulihan nito dahil sa biglaang paghinto. Binasag ni Lito ang windscreen gamit ang isang suntok at kinaladkad palabas ang lalaking nasa likod ng manibela. Huwag mo akong patayin. Please huwag mo akong patayin. Hinawakan ng lalaki ang kanyang ulo, umuungol at humihingi ng awa. Siya ang nasasakupan ni Romel. Dahil nasaksihan niya mismo ang kalupitan ni Lito, natakot siya ngayon sa labas ng kanyang talino. Hindi kita papatayin. Maaari kang bumalik at sabihin sa tinatawag na Grandmaster na ang kanyang mahalagang alagad ay pinatay ko. Tandaan, ang pangalan ko ay Lito Argel. Pagkasabi nito, sumenya si Lito, itinulak ang lalaki pabalik sa kotse. Natakot ang lalaki na halos wala sa kanyang isip, inapakan ang accelerator at nagmamadaling tumakas nang hindi pinipili ang kanyang landas. Tumalikod si Lito, ginamit ang Fire Spirit Stone Dagger para sunugin ang lahat ng bangkay ng malinis, pagkatapos ay lumakad papunta kay Chenner, marahan siyang hinawakan sa kanyang mga braso. Chenerian, uwi na tayo. Hiheloman ni Kuya ang mga sugat mo. Sa pagtingin sa sugat sa mukha ng kanyang kapatid na babae, naramdaman muli ni Lito ang matinding kirot sa kanyang puso. Napalingon si Chenner, huwag mo akong tingnan, napakapangit ko na ba ngayon? Mabilis na umiling si Lito, hindi ka pangit. Sa paningin ko, Chenner, palagi kang magiging pinakamagandang babae sa mundo. Isang mahinang ngiti ang ibinigay ni Chenner, Kuya, napakabait mo talaga.
Pagkatapos, baka sa mukha niya ang pag-aalala, hinayaan mo ang lalaking iyon, hindi ba siya babalik para maghiganti? Matalim ang tingin ni Lito sa kanyang mga mata, magagawa niya. Ngunit kahit napatayin ko siya, hahanapin pa rin ako ng Grandmaster na iyon. Kaya hindi na mahalaga. Tumingin si Chenner kay Lito at nagpahayag ng kanyang pag-aalala, kanina lang sinabi ng lalaking nakaputi, ang kanyang guro ay ang South Grandmaster. Napakalakas ng kanyang tunog, ngunit paano kung mas malakas siya kaysa sa kapatid? Tinapik ni Lito ang likod ng kanyang kapatid, huwag kang mag-alala, mas malakas si kuya kaysa sa kanya. Wala ka bang tiwala sa iyong kapatid? Mabilis na umiling si Chenner at sumando sa dibdib ni Lito. Ang kapatid ko ang pinakamalakas sa mundo, at higit kong hinahangaan siya. Tumawa si Lito, nakaramdam ng init sa kanyang puso. Bahagya niyang hinigpitin ang hawak sa kapatid. Binigyan niya ng gamot na pampawala ng sakit ang kanyang kapatid bago siya iniuwi. Samantala, sa tuktok ng bundok sa timog. Isang magandang matandang lalaki na may puting buhok at puting damit ang nakaupong nakakross sa ilalim ng 1,000 taong gulang na pine tree. Kung titingnang mabuti, magugulat ka sa makikitang bahagyang lumulutang ang kanyang katawan. Biglang bumukas ang kanyang mga mata, at isang flash ng berdeng ilaw ang bumungad sa kanila. Anong nangyari? Tumingin siya sa ibaba at nagsimulang mahinahon. Lumapit ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na mukhang kinakabahan, guro, may. Ikaw. Bakit ka nag-aalangan? Magsalita ka. Kumunat ang noo ng matanda, malakas na saway. Sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, si Romel. Patay na siya. Ano? Nang marinig ang balita, ang elder ay tumalon, ang kanyang mukha ay mabangis, at ang kalahating lalaking bato sa tabi niya ay direktang sumabog, sino ang nangahas na hawakan ng aking direktang disipulo, ako si Hoven Chen. Sino ang napakapangahas? Ang elder na ito ay walang iba kundi si Hoven Chen, isa sa 5 Grandmaster. Nang makita ito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay natakot at nanginginig, lumuhod siya na may kasamang, Plop Guro, sinasabing ito ay isang binata na nagngangalang Lito Argel mula sa kabiserang lungsod. Bukod dito, nang ipahayag ni Romel ang iyong pangalan, wala siyang pakialam, direkta niyang sinakaw si Romel hanggang sa mamatay. Mabuti, mabuti, mabuti. Umiiral ang napakayabang na tao. Ikinaway ni Hoven ang kanyang kamay, go. Spread the word. Ngumisi siya, ako, si Hoven Chen, ay pupunta sa kabisera ng lungsod at papatayin si Lito Argel. Hayaan siyang maghanda upang harapin ang galit ng Grandmaster. Guro, lalabas ka ba sa pag-iisa pagkatapos ng 12 taon? Labis na kinilig ang nasa katanghaliang gulang at napasigaw. Tama, pagkatapos ng maraming taon ng aking pag-iisa, maraming tao ang nakakalimutan na ang kapangyarihan ng mga Grandmaster, oras na upang tingnan ang mga riffraff ng mundo. Dahil labis na tinatansya ni Lito ang kanyang mga kakayahan, gamitin natin siya bilang babala sa iba. Wika ni Hoven, lumipat siya patungo sa gilid ng bangin, ang kanyang mga kamay ay nasa likod, tinatanaw ang ilalim ng bundok, at pagkatapos ay tumalon. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nabigla. Nagmamadaling tumakbo, nakita na lamang niya ang isang inaanod na figure na naglalakad sa himpapawid, sa ilang hakbang, muli siyang bumalik sa bangin. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay mabigat na lumuhod, na nagpapakita ng kumpletong pagpapasakop. Congratulations Master, ang iyong divine skill ay naging perpekto. Kung makikita ng mundo ang iyong anyo, tiyak na yuyuko sila sa paghanga. Ako, si Hoven Chen, ay nagsasanay ng husto sa loob ng 10 taon at sa wakas ay nakabisado na ang cloud ascending technique na ito. Sa pagkakataong ito ay lalabas sa liblib na paglilinang, balak kong palamigan ang mundo. Humagalpak ng tawa si Hoven, nakatingin sa langit. Bigla siyang tumingin muli, plano ko noong una na ipasa ang divine technique na ito kay Romel, ngunit pinatay siya ni Lito, na iniwan akong walang kahalili. Tiyak na hindi ko ipagpapalit ang magnanakaw na iyon. Master, may ibang usapan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagbigay galang, nabalitaan ko na mayroong isang batang iginagalang na martial artist sa kabisera, at si Garrison, ang presidente ng Martial Arts Association, ay nag-imbite sa iyo sa kabisera upang makipagpalitan ng kaalaman sa batang ito na iginagalang na martial artist. Ang pulong ay naka-schedule para sa 1 linggo mula ngayon. Martial Arts Master. Isang kabataan. Nang marinig ito, ang mukha ni Hoven ay nanlamig, ang kanyang tingin ay unti-unting lumalayo, isang batang martial arts master, isang bihirang pangyayari sa daan-daang taon. Hindi ko akalain na ang ating bansa ay gagawa ng ganoong talento. Sa pagsasalita hanggang dito, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata, isang batang martial arts master, na may walang limitasyong mga prospect at walang alinlangan na hindi simpleng background.
Kung bumuo ng isang magandang relasyon sa kanya at tanggapin siya bilang aking disipulo, kung gayon ako, si Hoven Chen, ay maaaring tumahak sa buong mundo ng martial arts ng ating bansa sa ilalim ng aking mga paa. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay sumaludo, malalim ang pananaw ni Master. Inayos ni Hoven ang kanyang sarili at ikinaway ang kanyang kamay, pumunta ka at tumugon kay Gary, pupunta ako doon sa tamang oras. Oo. Magalang na umatras ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Samantala, dumating din ang balita mula sa Mount Tai sa silangan, na nagsasabi na si Grandmaster Jwo ay papaalis na upang makipagkita sa isang batang Grandmaster sa kabisera. Nang makarating ang balita sa kabisera, ang buong lipunan ng matataas na uri doon ay sumabog sa pananibik. Ang isang Grandmaster ay isang bihirang at marangal na figure na ang mga ordinaryong tao ay maaaring hindi magkaroon ng pagkakataon na makilala ang isa sa kanilang buong buhay. At ngayon, para sa batang Grandmaster na ito, dalawang Grandmaster ang sama-samang nagtitipon sa kabisera, na isang kaganapang Nagel iligtas sa mukha ng pinakamahalaga. Dahil dito, ang pangalan at katanyagan ng misteryosong batang Grandmaster ay lalong nagiging makabuluhan sa kabisera. Sa tirahan ng Chin. Mabilis na tumakbo si Bin Fan Chin sa study room, "Tai, sumagot na ba sa atin ang batang Grandmaster?" Umiling si Lucas Chin, sinabi niya na magtatagal siya para pag-isipan ito. Hindi nakakapagtaka, kung tutuusin, isa siyang figure of Grandmaster status, napakalaki ng prestige niya. Napabuntong hininga si Bin Fan, at tuwang-tuwang sinabi, hayaan nating ipasa muli ni Chairman Son ang mensahe. Lahat ng pamilya sa kabisera ngayon ay gustong paboran ang batang Grandmaster na iyon. Hindi natin dapat hayaan ang iba na magtagumpay dito. Tumango si Lucas, kinuha ang kanyang cellphone, at agad na tinawagan si Gary. Kasabay nito, labis na nabalisa si Lito. Hindi pa naghihilom ang sugat sa mukha ni Chenner. Tila ang nasa katanghaliang gulang na babae ay gumamit ng lason sa kanyang mukha, na naging sanhi ng paglalagnat ng sugat at imposibleng maghilam. Sinubukan ni Lito ang iba't ibang mga pamamaraan, ngunit lahat ng mga ito ay may kaunting epekto. Si Chenner ay palaging isang babaeng may kamalayan sa kagandahan. Ngayon, nalulumbay, nagkulong siya sa kanyang silid at tumangging lumabas.